take care, okay, he said. Yes, baby. Don't worry, mag-iingat ako at iiwasan ko ang maraming tao. She replied and kissed him. Months later. Schedule na naman sa ultrasound ni Izzy at kasalukuyan na siyang nakahiga. Bebe, girl and boy ang baby natin. Sobrang saya ni Marshall at pagningning ang kanyang mga mata. Oh, SY, God. Tingnan mo silang dalawa, babe, sabi niya at maluha-luha ang kanyang mga mata dahil sa saya. Ang sarap sa feelings habang pinapanood ko sila, babe. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman ni Marshall. Ako rin, babe. At excited na rin akong makita sila. Kahit nakaramdam ng katamaran si Izzy ay pinilit pa rin niyang bumangon ng maaga. Dahil may pasok pa siya at kailangan pa niyang maghanda ng kanilang almusal. Good morning, you little kids. Kailangan na nating bumangon kasi parating na si Daddy. Kaya tulungan ninyo si Mommy na magluto ng almusal natin, okay? Mahal na mahal ko kayo mga anak, bulong ni Izzy at hinaplos ang kanyang maumbok na tiyan. Tamang-tama ang pagdating ni Marshall dahil nakapaghanda na si Izzy at tapos na rin itong makapagbihis. Babe, sambit ni Marshall nang makapasok ito. Hi, baby. Good morning, tugon niya rito at humalik. Good morning too, baby. Good morning, mga anak. Love na love kayo ni Daddy at Mommy. Kaya huwag kayong magpasaway dyan para hindi mapagod si Mommy. At hinaplos niya ang tiyan ni Izzy at may kasamang halik. Kumain na tayo, baby, she said. Kumain ka ng marami para hindi ka agad magutom, tura ni Marshall at nilagyan niya ang plato ni Izzy ng mga vegetables at konti lang ang rice nito. Opo, tugon niya. Isa the way, baby. Schedule na pala ako para sa pregnancy fitness classes mo. Pinili ko yung wala kang pasok ng maaga. Para magiging malusog ka at ang mga baby natin, pahayag niya rito. Okay, babe. Pero ako lang ba mag-isa ang pupunta? Tanong niya. Of course not. Sasamahan kita every session mo, saad nito. Thank you, babe, she said. Pagkagaling ni Izzy sa universidad ay agad na silang nagtuloy sila sa gift. Ito ang unang araw sa kanyang ehersisyo. Babe, wala akong dalang extra na dapit, she said. Don't worry, baby. Nagdala ako nasa likod. Nakangiti ito at hinahaplos ang kanyang tiyan. Ay! Buti naman, babe. Thank you so much, turan niya. Tahimik ang paligid ng sila ay dumating. Ang akala ni Izzy ay walang tao at maliban lang sa kanilang dalawa. Kaya medyo nakaramdam siya ng konting pagkalungkot. Babe, sambit ni Izzy sa nobyo habang naglalakad ang dalawa na papasok sa isang daan. Yes, babe, tugon niya. Mukhang tahimik dito, ako lang ba ang mag-exercise? Seryosong tanong nito. Hindi, babe. Marami kayo at nasa isang daan di. Halika, tugon niya at hinawakan nito ang baywang ni Izzy. At tinungo ang isang room na may karatulang pregnancy fitness exercises. Kumatok si Marshall at agad naman silang pinagbuksan. Welcome. Ma'am, sir. Please, come in, wika ng isang babaeng instructor. Pumasok ang dalawa at napangiti si Izzy dahil marami pala ang katulad niya sa isang daan ni. Sa tanto niya ay nasa 10 ang buntis na kanyang makakasama. Nagpalingon-lingon si Izzy at nagagandahan siya sa paligid at mayroon ding swimming pool sa isang daan ni. Napansin niya may 3 lalaki lang ang naroon. Nagsimula ang unang session niya at masaya siya dahil naroon si Marshall at hindi siya iniiwan at very supportive ito sa lahat niyang ginagawa. Ang huling exercise nila ay ang pagbabad sa pool. Lahat sila ay nagpalit ng mga darnit pang tubig. Dali-dali namang inabot ni Marshall ang kanyang bihisan. Ma'am, can I ask you something? He said. Yes, what is it? Pwede ko bang masamahan ang aking asawa sa swimming pool? He asked. Sure you can, tungo nito. Thank you so much, he said. Nagbihis rin si Marshall at isang kulay itim na swim trunk at sando na puti ang kanyang suot. Hindi naman maiwasan na mapatingin sa kanya ang ibang buntis. Sapagkat lumutang ang kanyang kaputsian at lalaking-lalaki ang pangangatawan. Subalit hindi ito pinapansin ni Izzy at ng kanyang husband-to-be. Halika, babe. Hinawakan ni Marshall ang dalawa niyang kamay at ingat na ingat itong hinila. Slowly, baby. Marshall said.
Dinala siya ni Marshall D hanggang baywang ang tubig. Babe, hindi ako marunong lumanggoy, saad ni Izzy. It's okay, babe. Dito lang naman ako. Nakangiting tugon niya. Nag-enjoy si Izzy dahil puro kwento si Marshall sa kanya. Kahit ang joke na walang kabuluhan ay napatawa pa rin siya. Iba talaga kapag mahal mo ang aging nakakasama. Dahil kahit ang walang kwentang mga joke ay magiging magadang alaala pa rin. Babe, salamat talaga, ha? Madamdaming pagkasabi ni Izzy. Salamat saan? Patatakang tanong nito. Sa pagsama mo sa akin, Clito, at sa walang kapaguran mong pag-aasikaso sa akin, pahayag niya rito. Babe, always remember this, na kahit sa ating pagtanda ay hindi ako mapapagod sa pag-aasikaso sa iyo at sa ating mga magiging anak. At mas lalong hindi ako mapapagod na mahalin ka. Higit sa lahat ay hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba. Tandaan mo, mahal na mahal kita, Izzy, at ayaw kong mawala ka sa akin. Mahabang litanya niya. Isa, love you too, baby. Masaya ako at kontento na ako sa iyong pagmamahal. At hinding-hindi kita ipagpalit kahit sa sinong lalaki pa yan hanggang sa ating pagtanda. Tugon ni Izzy. 8 months na ang kanyang pinagbubuntis at medyo may kabigatan na ang kanyang tiyan. Ngayon ay patapos na siya sa ikalawang antas sa kolehiyo. Kahit ganoon pa man ay patuloy pa rin siya sa kanyang pag-aaral at never niyang ikinahihiya sa unibersidad ang kanyang pagbubuntis. Taas noo pa rin siyang naglalakad at ang bawat niyang nakasalubong ay hindi maiwasang mapatitig sa kanyang tiyan at sinuklian niya ng isang masayang ngiti. Walang kaalam-alam si Izzy na may malaking sorpresa ang inihanda ng mga magulang ni Marshall para sa kanya. Happy birthday, babe! Bati ni Marshall nang makauwi ito mula sa duty at may dala siyang isang pumpon ng mga bulaklak. Wow! Thank you so much, babe. Naiiyak niyang sabi sa kinakasama. Love you, baby, wika ni Marshall sabay yakap sa buntis. Love you too, babe. Thank you sa pag-alala mo sa aking kaarawan. Welcome, babe. 1 taon na lang pwede na tayong maikasal, masayang sabi niya. 0-0 nga, babies. Sobrang excited na ako. Salamat talaga sa lahat-lahat, tugon niya. Hindi tumugon si Marshall, ngunit hinalikan niya ito at niyakap na may kasamang lambing. Kumusta ang mga chikiting 1-0? Nakangiti nitong tanong at hinalikan ang maumbok niyang tiyan. Okay lang po kami, Daddy. Lalabas na kami next month. Sagot ni Izzy at sinabayan niya ng paghimas sa buhok ni Marshall. 0-0 nga, babe. Ang bilis ng mga buwan parang isang iglap lang. Pagkatapos nilang kumain ay hinatid na siya ni Marshall sa unibersidad. Hindi na nagpahinga si Marshall dahil kailangan pa niyang maghanda sa kanilang kondo sapagkat parating na ang kanyang mga magulang. Mula sa labasan hanggang sa unit nila ay pinuno niya ito ng mga kulay pulang rosas at kulay pulang balons. Sa sahig nito ay pinalagyan niya ng red carpet. Sadyang kumuha pa siya ng taga-home services para mapaganda ang pagdekorasyon. At iba rin ang naghanda sa mga masasarap na mga pagkain. Lihim na inimbitahan ni Marshall ang malalapit niyang kaklase at ang mga kasamahan niya sa give. Sumapit ang hapon at hindi agad sila dumiretso sa kondo, kundi sa saloon. Babe, ano ang gagawin natin dito? Pagtatakang tanong ni Izzy. Hindi ba birthday mo ngayon? Kaya dapat magpaganda ka dahil espesyal ang araw na ito sa buhay mo, tugon rito sa kanya. Babe, hindi naman kailangan ito. Masaya na ako nakasama kita ngayon, kontento na ako nito, babe, saad niya. Babe, hayaan muna. 1 beses lang naman ito sa 1 taon at advance celebration na rin para sa panganganak mo. Paglalambing ni Marshall sa kanya. Asathan. Sige na nga. Matanggihan ba kita? Pagsang-ayon niyang tugon. Habang inaayusan si Izzy ay lihim namang lumabas si Marshall para kunin ang binibili niyang gown na isang maternity dress na kulay pula. At hanggang tuhod lang niya ito at lutang ang kanyang kaseksihan kahit buntis pa siya. Nang matapos siyang lagyan ng make-up ay agad inabot ni Marshall ang kanyang gown. Babe, kailangan pa ba ito? Tanong niya, 0-0 naman, bebes. Para magiging perpekto. Nakangiti nitong tugon. Wow! I love the way you look today, baby. Nangingislap ang kanyang mga mata habang pinupuri ito. Talaga, babe? Masaya niyang tanong. Yes, baby.
You look as pretty as always, he said. It says pinapataba mo naman ang puso ko, she said and smiled. Totoo naman kasi, tura niya sabay halik sa noo. Thank you for everything, babe. I love you, she said. That's all right, babe, he replied. Hanggang sa pauwi na sila sa kondo at walang kamalay-malay si Isi sa plano nito. Kahit naguluhan siya sa effort nito bagkus pinaubaya at ipinagkatiwala na lamang niya ang lahat sa lalaki. Nang makarating na sila sa kondo ay sinabihan niya si Isi na takpan ang mga mata nito. Pero bakit, babes? Naguguluhan at kinabahan niyang tanong. Basta, maikling tugon niya. Babe, pinagluloko muna yata ako Para nang mapaiyak si Isi sa ginagawa nito dahil kinabahan na siya. Trust me, babe, sabi nito. Nang matakpan niya ang mata nito ay dali-daling bumaba si Marshall at nagtungo sa kabilang pinto ng kotse. Maingat niyang pinababa ang asawa at upang masiguro na safe si Isi ay binuhat niya ito hanggang sa entrance. Are you ready? Tanong ni Marshall nang maibaba niya ang buntis. Yes. I'm ready, baby. Dahan-dahang tinanggal niya ang takip sa kanyang mata. 1, 2, 3. Pagkatapos magbilang ni Marshall ay dahan-dahan rin niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Oh, esmay, yes, bulalas niya. Wow, babe, maluha-luha niyang sambit at hindi halos makapaniwala sa kanyang nabungaran. Red carpet with balloons and roses, let's go upstairs, babe, yutos ni Marshall. Babe, pwede ko bang kunin ang mga roses? Tanong niya rito dahil paborito niya ang red roses. Of course. Para sa tiyo ang lahat ng iyan, babe. Nakangiting humalik siya sa noo. Hanggang sa nasa tapat na sila ng pito at ingat na ingat si Marshall sa pagbukas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Gasray. Boses ng mga panauhin. Oh. Esuray, Godi baby. Hindi napigilan ni Isi ang mapahagulgol dahil sa sobrang kaligayahan at agad itong napayakap kay Marshall. I love you, babe. Madamdaming sabi niya. You're the only one for me, baby, tugon nito habang nanatili pa rin silang magkayakap. Lumapit ang kanilang mga magulang at parehong maluha-luha ang mga ito habang niyakap nila ang dalawa. Alam nila kung gaano kamahal ni Marshall si Isi at alam rin nila na sobrang mahal ni Isi ang kanilang anak. Kaya deserving ito para sa kanilang regalo. Isi, ito ang regalo namin para sa inyo ni Marshall. Pahayag ng kanilang ina sabay abot sa isang napakaliit na box. Salamat mom dad, tugon niya at humalik ito sa kanyang mga biyenan. Walang ideya si Isi kung ano ang laman at kahit maliit lang ito na regalo. Ngunit para sa kanya ay isang malaking bagay na ito sapagkat galing ito sa mga taong mahalaga sa kanya. Halika na, bebes. Wika ni Marshall at nagtungo sila sala kung saan naroon ang kanyang birthday cake at mga bisita. Yedsari, happy birthday. Boses ng kanyang mga kaibigan at isa-isa nilang inabot ang mga regalo na kanilang dala. Maraming salamat sa pag-surprise ninyo sa akin, sobrang saya ko talaga. Lalo na po sa aking mga biyenan. Mom, Dad. I cannot express the appreciation para sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Once again, thank you so much. At para sa aking mapagmahal, maalaga at supportive na asawa, babe. You're the inspiration, you're the light of my life, I'm nothing without you. I've looked for you my entire life. Mangiyak-niyak niyang pahayag at agad naman siyang niyakap ni Marshall. I love you, babes. You make my life worth living and you make me feel good about myself, tugon niya. Hindi mapigilan ng mga bisita ang mapaluha sa eksena dahil ramdam nila ang tunay na pagmamahalan nila sa isa. Nagsimula na silang kumain at ang lahat ay nag-enjoy, lalo na ang mga buntis. Sapagkat sobrang takaw nila sa mga pagkain. Walang tigil naman si Isi sa pag-aasikaso sa mga bisita, lalong-lalo na't sa kanyang mga biyenan. Babe, maupo ka na at ako na ang bahala sa mga bisita. Marshall said. Tulungan na kita, babe, tugon niya rito. Isi, maupo ka na. Ako na ang tutulong kay Marshall. Nakangiting sabi ng kanyang biyenang babae at inakbayan pa ang anak.
CJ, Mom. Salamat, Anya at hindi maiwasan na muling yakapin ang biyenan. Dahil sa sobrang kabaitan nito. Tandaan mo palagi, Daisy. Ang mahal ng aming anak ay mahal rin namin, saad nito sa kanya. Opo, Mom. Lage ko po iyang tatandaan at ituturo ko rin iyan sa aming magiging mga anak. Sinunod ni Isi ang asawa at umupo ito kasama ang mga kaibigan. Wala siyang kaalam, alam na ito na pala ang huling kasiyahan nila sa kondo. Hanggang sa matapos ang kanilang salu-salo at nagsiuwian na ang mga bisita. Ngunit sila ay naiwan pa sa sala. Isi, huwag mo munang bukas yan at bukas na ng umaga. Nakangiting pag-awat ng kanilang ina. Dahil bubuksan na sana niya ang regalo ng kanyang mga biyenan. Ano po ba iyan, Mom? Marshall asked. Bukas malalaman niyo rin, anak, tugon ng ina. Excited na ako, masiglang tura ni Isi. Hindi naman nagpumilit si Isi at pareho ang dalawa na excited sa regalo ng kanilang mga magulang. Babe, alam kong bagod ka na. Gusto mo bang masahe? Tanong ni Isi sa malambing na tinig. At kakalabas lang nito mula sa banyo. Gustong-gusto, babe. Pero baka pagod ka rin, sagot niya rito. Hindi naman, kondisyon niya ako, pagyayabang niya. Sige nga. Masahe muna nga ako, kung kondisyon ba talagal, nakangiting tugon nito sabay dapa niya sa kama. Ay, 0-0 nga. Totoong kondisyon ang aking, babe. Pagbibiro niya. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, wika naman ni Isi na mas diniinan pa niya ang magkamasahe sa asawa para maramdaman nito ang kanyang lakas. Love you, babe. 11 inaantok na ito habang minamasahe pa rin siya ni Isi. Love you too, daddy, tugon niya rito. Biglang napabalikwas ng bangon si Marshall nang marinig niya ang katagang daddy. Babe, nakalimutan ko palang halikan at kamustahin ang aking kambal, anito. Diyos ko naman. Akala ko kung napaano ka. Kinabaham tuloy ako sa'yo. Parang batang reaksyon ni Isi sabay hawak niya sa kanyang dibdib. Huwag ka nang kabahan, mommy, na-miss lang kami. Ni, daddy, wika naman ni Marshall sabay himas at halik niya sa tiyan ng asawa. Konting tiis na lang mga love-love ni daddy. Makakalaro na ninyo si mommy at daddy, dagdag pa nito. Salamat, babe. Sa pag-aasikaso mo sa babies natin, kahit nasa 100 is pa sila inalagaan muna sila ng husto, madamdaming saad ni Isi. Siyempre naman, babies. Aalagaan ko talaga sila at lagi kong ipadama ang pagmamahal bilang ama nila. Tayong dalawa ang mag-aakay sa kanila para sa tamang landas. Ayaw ko rin na lumaki sila ng mga spoiled brat, babe. Dapat turuan natin sila sa tamang disiplina, pahayag ni Marshall. Opo, bebe. Gusto kong lumaki sila na tulad mo na sobrang mabait, marespeto at hindi mapagmataas, tura nito. Wow! Sarap noon, babe, nakakataba ng puso. Totoo naman, babe, saad niya rito sabay hila niya sa matangos na ilong ni Marshall. Kinabukasan ay maaga silang kinatok ng kanilang ina. At dahil tulog pa si Marshall kaya ang buntis na ang bumangon. Good morning, ma, bati niya sabay halik nito. Good morning too. Si Marshall. Tulog pa, Maisy. Kailangan na niyang bumangon dahil may pupuntahan tayo, anang ina at nilapitan ang anak. Marsh. Gising na anak at may pupuntahan pa tayo. Ernem. Good morning, Mom, debate ni Marshall sabay hila niya sa ina para yakapin. Bumangon ka na, may pupuntahan tayo. Saan Mom? Mamaya mo malalaman, bangon ka na, G. Okay, Mom, I love you. Napilitang bumangon si Marshall dahil kinukulit ito ng kanyang ina. Isi, wag mong kalimuntang dalhin ang regalo namin sa inyo. Pahabol ng kanilang ina bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. 0 po, Matsi. Good morning, babes, bati niya kay Isi. Good morning too, baby. Tayo na, Divi. Halika muna, hindi pa ako nakapag-good morning sa aking mga kiddos, anito. Lumapit naman ang buntis sabay itinuon niya ang kanyang maumbok na tiyan. Excited na ako sa kanilang paglabas, babe, madamdaming sabi ni Isi. Ako rin, babe. Kaya yung dalawa malapit na kayong lalabas, kaya huwag kayong magkukulit dyan sa 100 saad niya at hinihimas ang tiyan nito. Lumabas na kayo dyan, sigaw ng kanilang ina.
Lumabas naman ang dalawa na ang kamay ni Marshall ay nasa baywang ng asawa. Saan tayo, Mom Dad? Tanong ni Marshall. Diyan lang sa tabi-tabi, tugon ng kanilang ama. Hanggang sa pumasok sila sa isang malaking subdibisyon. Wala namang ideya ang dalawa kung bakit sila nagpunta roon, ngunit si Marshall ay may duda na ang laman ng regalo ay isang susi ng bahay. Huminto ang kanilang ama sa tapat ng isang malaking bahay na may dalawang palapag. Here we are. Nakangiting sabi ng kanilang ama. Easy, buksan muna ang regalo mo. Utos ng kanilang ina. Okay, maingi. Excited naman siya habang binubuksan ang maiit na regalo. Isang kulay pilak na remote ang laman ng kanya maliit na kahon. Ano ito, ma? Inosenteng tanong ni Easy. Baby, remote Ryan, tugon ni Marshall. Pindutin mo ito. Tapos tingnan mo kung saan ang ilaw na bahay, disian ng ina. Pagpindot niya ay umilaw ang malaking bahay na nasa kanilang tapat. Hala! Tanging nasabi niya at lumaki ang kanyang mga mata na bahagya pang natulala. Dad, Mom. Anong ibig sabihin nito? Gulat na reaksyon ni Marshall habang nagtatanong. Yes. Sa inyong dalawa yan para makapagsimula na kayo ng malaking pamilya. Tara sa 100 easy para makita ninyo. Pahayag ng kanilang ama. Inalalayan naman ni Marshall ang asawa at nagtungo ang mga ito sa 100 ng bahay. Wow! Ang laki naman ito. Salamat sa inyo, Dad Morn. Maluha-luhang sabi ni Isi sabay yakap sa biyen ng babae. At binalingan naman niya ang kanyang biyen ng lalaki sabay yakap rin ito. Masaya lang kami, Da Isi. Dahil nakita namin sa inyong dalawa ang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Sana ipagpatuloy ninyo ang katatagan sa inyong pagsasama. Lalo na ngayon na may paparating na kayong dalawang anak, wika ng kanilang daddy. Opo, Dad. Makaasa po kayo na magiging mabuti akong ina at asawa. Tugon niya, tayo na sa itaas para makita ninyo ang mga kwarto, anang ina. Nang makapasok sila sa magiging bagong kwarto nila ay namangha ang dalawa. Babe, sobrang laki naman ito, nakakatakot. Pabulong na sabi ni Isi at napangiti naman si Marshall. Grabe talaga itong mga magulang natin, babe, sobrang bait. Parinig ni Marshall sa kanyang mga magulang at nanataling nakangiti dahil sa sobrang saya. 0-0 nga, bebe. Wala na akong masasabi sa kanilang kabaitan. Pagsang-ayon niya rito. Ayaw ba ninyong silipin ang magiging kwarto ng mga apo namin? Tanong ng kanilang ina. Siyempre sisilipin, Mom, ganti ni Marshall. Sumunod ang dalawa at tinungo nila ng kabilang kwarto. Oh, SY, God. Grabe, sobrang ganda, Mama. Gulat na saad ni Isi dahil maganda ang disenyo ng kwarto pati ang kulay nito. Mommy. Dad. Payakap, tanging nasabi ni Marshall at sa balikat ng kanyang mga magulang ay hindi niya maiwasan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Love you, Mom, Dad. Thank you for everything, madamdaming sabi nito. We love you too, son, tugon ng kanyang ama na mas hinigpitan ang pagkayakap niya sa nag-iisang anak. Si Isi naman ay luha ang pinagmasdan ang tatlo. Halik, bebe. Para mas happy family tayo. Nakangiting lumapit naman ang buntis at niyakap siya ni Marshall. Halos hindi lubos maisip ni Isi na sa isang iglap ay mayroon na silang sariling bahay. Hindi lang simpleng bahay, kundi nabibilang sa matawag na mayaman. Dahil sa tanto niya ay nagkakahalaga ang bahay ng 5 milyon o mas mataas pa. Mag-arkila na lang tayo ng mga tao para hahakot sa inyong mga gamit. Sabi ng kanilang ama. Sige, Dad. Bukas pagkagaling ko ng trabaho ay hahanap ako ng mga tao. Hanggang sa makauwi na sila sa kondo at kasalukuyang nagbibihis si Isi dahil may pasok pa siya. Babe, ano ang plano mo dito sa kondo? Tanong ni Isi. Ibibinta na lang natin ito, babe. Sayang naman, babe. Ang darni nating magagandang alaala dito, malungkot niyang tugon. 0-0 nga, babe. Pero hayaan mo na at doon na lang sa bago nating bahay ay bubuo tayong muli. Mas magagandang alaala pa at kasama ang ating mga anak. Opo, baby D. Dahil may pasok pa si Isi, kaya ang kanyang mga biyenan ang tumulong kay Marshall para magligpit sa kanilang mga gamit. Kinahapunan pagkasundo ni Marshall kay Isi ay doon na siya inuwi sa bago nilang tahanan. Babe, nakakapanibago pa dito, she said.
Hayaan mo babe, masasanay ka rin, tugon nito. Yes, baby. Sumapit ang buwanan ni Izzy at dahil alam iyon ni Marshall, ay umaga pa lang ay pumunta na sila sa hospital. Kasaluyang nasa 100 ng labor roon si Izzy at kasama niya si Marshall dahil ito ang magpapaanak sa kanya. Babe, kinabahan ako, wika ni Izzy at humawak ng mahigpit sa kamay ng asawa. Babe, don't worry, ako naman ang magpapaanak sa'yo. Kaya nasisiguro kong safe ka, tugon niya rito at hinalikan ang kanyang labi para palakasin ang 100 nito. Opo, tugon niya. Sinimula ni Marshall ang pagpapaanak sa asawa. Dahil sa tamang ehersisyo niya ay hindi siya nakaramdam ng sobrang pananakit sa kanyang tiyan. Kumbaga ay pinaghandaan nila ni Marshall ang kanyang panganganak. Babe, hinga ka ng malalim, utos ni Marshall. Okay, babe. Relax and be ready, he said. Dahil sa determination ni Marshall, ay walang takot niyang pinapaanak ang asawa. Sapagkat ito rin ang kanyang pinaghugutan ng lakas. Pagkalipas ng 1 oras ay successful na nagsilang si Izzy sa kanilang kambal. Ang tapang ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Marshall sabay halik sa noon ni Izzy. Nandyan ka kasi nakaramay at kakampi ko, babe. May tiwala kasi ako sa'yo, kaya nagiging matapang ako, tugon ni Izzy na nasa boses ang pagod. Ito na ang kambal ninyo, doktor, saad ng 2 nurse at karga ang kanilang kambal. Thank you, tugon niya sabay kuha sa isang sanggol na lalaki at inabot niya sa asawa. Babe, tingnan mo si Baby Mardy. Masayang inabot ni Marshall ang sanggol. Babe, ang cute ni Mardy, kamukhang kamukha mo, napaluhang sabi ni Izzy. Kamukha nating dalawa, babe. Saad nito at ipinatong niya ang isa pang sanggol sa dibdib ng asawa, Baby Marcy, ang ganda mo anak. Oh my God, baby. Ang saya-saya ko. Hindi napigilan ni Izzy ang kanyang damdamin at napahagulgol ito. Etetre, isa makakasama sa tiyo ang pag-iyak. Dali-dali niyang niyakap ang asawa upang pamamahinga. Hindi ko mapigilan, anito. Love you, babe. Salamat dahil binigyan mo ako ng 2 malulusog na anak. He said. Love you too, babe. Ang saya-saya ko talaga, sabi ni Izzy habang patuloy ang pag-agos ang kanyang mga luha. Ako rin babe, sobra-sobra at walang mapaglagyan. Ay! Sandali lang, babe. Picture ko muna kayo at ang kambal para isend ko kina, mommy. Okay, babe. Bahagyang inayos ni Marshall ang magulo niyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha at hinalikan ang kanyang ulo. Nasa dibdib ni Izzy ang kabal at pinaharap iyon ni Marshall sa kanya. Nang matapos ay agad niya itong pinadala sa mga magulang. Sobrang natuwa ang kanilang mga ito nang makita nila ang kanilang mga apo. At hindi sila nagdadalawang isip na lumawas sa Manila. Para mabisita nila ang mga apo at si Izzy. Kinabukasan ay nakalabas rin si Izzy at pansamantalang nag-hire si Marshall ng private nurse. Para masigurong maalagaan ng mabuti ang kanilang kambal. Dahan-dahan, babe, sambit ni Marshall habang inalalayan si Izzy patungo sa 100 ng kanilang bahay. Babe, natawagan mo ba sila, mommy, she asked. Si daddy ang tumawag, babe. Darating raw sila tonight. Ah, okay. Magpahinga ka muna, babe, ako na ang bahala sa kambal natin, tura ni Marshall sabay ayos niya sa unan ni Izzy. Salamat, babe, malungkot niyang sabi. Ang kalungkutan sa mukha ni Izzy ay agad na puna ni Marshall. Babe, may problema ba? Tanong nito sabay upo niya sa gilid ni Izzy at hinawakan ang palad niya. Hindi pa nga nakapagsalita si Izzy, ngunit pumatak na agad ang kanyang mga luha. Babe, na-miss ko lang ang aking pamilya. Napatawad na kaya nila ako? Iniisip pa kaya nila ako? Mga tanong ni Izzy habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Babe, walang magulang na hindi marunong magpatawad sa mga anak. I'm sure na-miss ka rin nila. I'll promise to you, pagka-graduate mo sa kolehiyo ay pupunta tayo doon. Kung kinakailangan na ako ang luluhod sa harapan nila ay gagawin ko para mapatawad ka lang nila, T. Lalong nahagulgol si Izzy nang marinig niya ang sagot ng asawa. Salamat, babe. Napakaswerte ko na nakilala kita. Nasaryo ako napunta. Walang pasabing yumakap si Izzy sa kanya. Tadhana ang nagpatagpo nating dalawa, babe. Isipin mo na lang na ang nangyari sa'yo noon ay mayroong dahilan.
This is God's plan for us, he said. Sobrang thankful talaga ako kay God. Dahil maaga niya akong pinaranas ng isang malaking pagsubok. At ngayon natuto na ako at sa piling mo, sa pamilya mo. Dito ko nasumpungan at tunay ng pagpapahalaga at tunay na pagmamahal. Madamdaming pahayag ni Izzy. Tama na sa pag-iyak, hindi iyan makakabuti sa'yo. Sige na, matulog ka na, sabay punas niya sa luha ng kanyang asawa. Love you, babe. She said. Isa love you too, babes. Iwanan muna kita saglit. Pupuntahan ko muna ang mga kambal sa kabilang kwarto. Paalam ni Marshall. Ah, baby. Pahabol na tawag ni Izzy. Yes, baby. Baka pwedeng klito muna sa kwarto natin ang mga anak natin. Sure. Walang problema, babe. Magpatulong ako sa nurse para mailipat dito ang mga crib nila. Maraming salamat, babe. Nakangiting sabi ni Izzy. Welcome, tugon niya at muling bumalik at hinalikan ang kanyang labi. At maya-maya pa bumalik si Marshall, kasama ang nurse at buhat nila ang crib ng mga bata. Dahil tulog na si Izzy, kaya nagsenyas siya sa nurse na magdahan-dahan. Napangiti naman ang nurse, sabay tango niya sa doktor. 2 beses silang naglabas-pasok sa kwarto sapagkat 2 crib ang kanilang binubuha. Annalyn, magpahinga ka muna habang tulog pa ang mga sanggol. Tatawagan na lang kita kapag kailangan namin ang tulong mo, utos ni Marshall sa private nurse. Sage si, Doctor. Thank you, ganti nito. Dahil pagod rin ng konti si Marshall, kaya humiga rin ito sa tabi ng asawa at maingat niya itong niyakap. Hanggang sa makatulog rin siya, dala na rin ang pagod. At maya-maya pa ay napabalikwas ng bangon si Marshall, dahil isa sa kambal ay umiiyak at hindi niya alam kung sino ang umiyak sa dalawa, si Mardy ba o si Marcy. Babe, baka nagutom na sila, sabi ni Izzy, dahil nagising rin ito sa iyak. Baka nga, babe. Sino kaya ang umiiyak? Nakangiting tanong ni Marshall at tinungo ang magkatabing crib. Natanto niyang si Mardy pala ang umiiyak. Nagutom pala ang baby ni Dada, tanong ni Marshall sabay kuha niya sa sanggol at tinadtad niya ito ng halik bago niya ibinigay sa ina. Babe, ipasuso mo muna si baby Mardy. He said okay, babe, tugon niya. Baby. Wala yatang gatas na lumalabas. She said. Sipsipin ko muna para lalabas, tugon nito. Natawa naman si Izzy sa ginawa ng asawa dahil inuunahan pa ang mga sanggol. Ayan na babe. Sarap palang magiging sanggol. Pagbibiro ni Marshall at ngumisi ito. Tinulungan pa niya ang sanggol para maipasok sa 100 ihi ng bunganga ang utong ni Izzy. Kawawa naman si baby Mardy, sobrang nagutom na pala. Izzy said. Nang makatulog ang sanggol ay muli itong ibinalik ni Marshall sa crib. At kahit tulog pa si Marcy ay kinuha niya ito upang makasusurin ito. Napansin mo ba, bebe, she asked. Ang alin, babe, balik niyang tanong. Mas iyakin si Mardy, tura ni Izzy at hinahaplos ang ulo ng sanggol. Ay! 0-0, bebe. Masayang dumating ang mga magulang nila at may dala itong regalo para sa mga bagong isinilang na kambal. Agad naman itong sinalubong ni Marshall sa pintuan. Good evening, Dad. Mom, masayang bati niya sabay halik. Kumusta si Izzy? Tanong ng kanyang ina. Mabuti naman siya, Mom. Nasa kwarto, masigla niyang tugo. Hanggang sa nakapanhik sila sa itaas at agad pinuntahan si Izzy sa kwarto. At kasalukuyan panggising ang bagong panganak. Izzy, kumusta? Tanong ng kanilang mga magulang. Mabuti naman Dad. Mom! At humalik siya sa mga ito. Abal ang cute ng mga apo ko. Masayang sabi ng kanilang daddy nang masilayan ang 2 apo. Lumapit naman ang Iola at pinagmasdan ang kambal na apo habang natutulog ang mga ito. Purya usog, sabi ng Iola na hinahalikan ang mga kamay nito. At maya-maya pa biglang umiyak ang kanilang mommy. Are you okay, Mom? Pag-aalalang tanong ni Marshall at dali-daling hinaplos ang likod ng kanilang butihing ina. 0-0, son. Sobrang saya ko lang na nakita ko na ang aking 2 apo. Naalala kita bigla noong sanggol ka pa, madamdamin ito tugon at hinaplos niya ang mukha ni Marshall. Hindi naman ito nakatiis at niyakap niya ang kanyang mommy.
Masayang pinagmasdan ni Izzy ang mga magulang nila. Dahil sobra silang nawiwili sa kanilang mga apo. Nakasing gwapo at ganda rin nila. May pangalan na ba kayo sa kanila, Izzy? Tanong ng kanilang ama. Meron na Dad. Mardy at Marzi, sagot ni Izzy. Bagay sa kanila, tigon nito. Kumusta naman ang kalusugan mo? Tanong ng ama. Mabuti naman Dad. Alagang-alaga ni Marshall. Good. That's anyway, son. Sabi nito sa anak. Huwag ka munang magkikilos ng husto, Izzy. Para hindi ka mabinat. Bilin ng ina. Opo, Mom. Salamat, ganti niya. Meron namang private nurse na aming kinuha, Mom. Para may makakatuwang kami dito kapag nakaduty ako or nasa universidad si Izzy. Pahayag ni Marshall. Mabuti kung ganoon. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Izzy? Tanong ng ama. Okay naman Dad. Nakapag-advance exam na ako sa aming final, saad niya, good. Next year graduate ka na rin. Opo. Sobra na po akong excited, Dad. Mom. Salamat po talaga sa inyo dahil nandyan kayo palagi para sa amin ni Marshall. She said. Masaya rin kami para sa inyo, Izzy, tugon ng ina. Salamat, Mom, sabad ni Marshall. Dahil masyado ng gabi ay nagpapahinga na sila. Good night, babe, wika ni Marshall sabay halik sa labi ng asawa. Good night too, baby. I love you, tugon niya rito. Samantala sa probinsya ni Izzy ay laging tulala ang kanyang ina na si Noemi. Madalas itong umiiyak dahil sa sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa sa bunso niyang anak. Tama na sa kakaiyak mo, hindi natin masisisi si Izzy kung bakit hindi na siya umuwi. Sana lang ay nasa maayos siyang kalagayan. Pahayag ng kanyang asawa. Pero hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa kanya. Ilang taon na rin na hindi natin siya nakikita. Niwala tayong balita kung nasaan siya, kung buhay pa ba siya. Kung okay ba ang kanyang panganganak. Siguro galit na galit siya sa atin. Sa'yo lang siguro galit dahil wala naman akong ginagawang masama. Ang laki ko lang na pagkakamali ay hinayaan kitang saktan mo at palayasin siya. Kung tutuusin dapat sana tayo ang umunawa at umakay sa kanya. Umaasa na lang ako na sana isang araw ay uwi siya dito. Madamdaming niyang litanya at sabay puna sa kanyang mga luha. Si Ian naman mula noong tinalikuran niya si Izzy at hindi na niya ito nakita ay doon pa niya napagtanto na mahal niya pala ito. Na hindi pala niya kaya ang mawala si Izzy sa kanyang buhay. Ipinagtapat na rin niya sa kanyang mga magulang na nabuntis niya ito at hindi naman sila umayaw kay Izzy. Ngunit ang kanilang gusto ay magtapos muna si Ian sa kanyang pag-aaral sa kanila ito papayagan na pakasalan si Izzy. Nag-aaral nga ng mabuti si Ian, ngunit hindi nawawala ang kanyang mga bisyo. Alak, sugal at droga ay nakakabit na sa personalidad niya. Idagdag pa ang paminsan-minsan niyang paggamit ng mga babae na galing sa bar. 5 months later ay pinabinyagan nila ang kabal at pili lang ang kinuha nilang inang at ninong. Sa Cordillera nila ginanap ang binyag at may mga kasamahang doctors at nurses si Marshall na dumalo. Ganoon rin si Izzy may konting kaklase ring sumama sa kanila. Hindi naman sila gusmastos ng malaking handaan, simple lang at ginanap nila ang resepsyon sa restaurant nila Marshall. Ang bilis ng mga buwan babe, lang buwan na lang graduate na ako, wika ni Izzy. Habang nasa 100 ng kwarto ang dalawa. Sapagkat napagod sila sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisita. Yes, baby. At hindi lang yan. Malapit na rin ang ating kasal. Tugon ni Marshall sabay halik sa kamay niya. 0-0 nga pala, babe, masaya niyang sagot. Aksan baby. Okay lang ba sa'yo na sa civil muna tayo magpapakasal? Simple wedding lang muna, sabi ni Marshall. Medyo lumungkot ang mukha ni Izzy sa sinabi ng lalaki. Bakit naman babe? Seryoso niyang tanong sa katipan. Kasi gusto ko, babe. Kung isakasal man tayo sa simbahan, ay nandoon rin ang iyong mga magulang, gusto ko na buo ang iyong pamilya. Gusto kong magiging saksi sila sa pagharap natin sa Diyos. Paliwanag ni Marshall. Nagiging emosyonal naman si Izzy sa sinabi nito at hindi niya mapigil ang mapaluha sa sobrang sayang. Naramdaman. Bakit, babe? Ayaw mo ba ng ganoon? Tanong nito. Gusto, babes.
Gustong-gusto at masaya ako sobra. Thank you, baby. I love you. Madamdaming tugon ni Isi at nangingislap ang mga mata sa sobrang saya sabay yakap niya. Love you too, baby, gabi-anti ni Marshall. Lingid sa kaalaman ni Isi na ang ginawa ni Marshall na pagpapakasal sa civil ay isang paninigurado. Na kapag makauwi sila sa lugar ni Isi at manggulo ang dating nobyo, ay wala na itong pagkakataon na maagaw sa kanya si Isi. At hindi niya papayagan na masira ng lalaki ang perpektong relasyon nila na ilang taon rin nilang pinag-iingatan. Hindi maitago sa sarili ni Marshall na nakaramdam siya ng konting takot na baka magkita si Isi at ang dating nobyo ay muling magulo ang puso at isip nito. Pero malaki ang tiwala niya kay Isi. Sumapit ang ika-18 kaarawan ni Isi at ginanap ito sa sarili nilang tahanan. Isang engranding selebrasyon ito. Ang lahat ay talagang pinaghandaan ni Marshall at ng kanyang mga magulang. Gabi ginanap ang okasyon at walang kaalam-alam si Isi sa mga sorpresa na inihanda ni na Marshall para sa kanya. Babe, sobrang ganda mo, wika ni Marshall na nangingislap pa ang mga mata sa sobrang saya. Salamat, babe. I love you so much, babe. Sabi ni Isi sabay yakap niya sa katipan. Love you too, baby, madamdaming ganti ni Marshall. Kulay gatas ang suot na gown ni Isi na halatang mamahalin ito. Mismo ang ina ni Marshall ang nagregalo sa kanya. Yedse, Marshall. Ready na ba kayo? Sambit ng kanilang ina. Yes, Mon. Palabas na po kami, tugon ni Marshall. Tayo na, babe. Yaya ni Marshall sabay lahad sa kanyang braso. Ang mga bata pala, babe, tanong ni Isi habang palabas na sila sa kwarto. Nandoon na sa baba kasama ang kanilang private nurse, tugon nito. Habang pababa silang dalawa sa hagdan ay isang napakagandang musika ang pinatutog at ito ay alay ni Marshall para sa kay Isi. And I love you so, Dee. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know, Dee. Nang makarating sila sa may huling apakan ng hagdan ay agad sumalubong ang mga kaibigan ni Isi na may dalang tig-iisang rosas at inabot nila iyon sa kanya. Wow! Boses ni Isi at namangha siya sa kanyang nakita. Dahil ang mga kaibigan niya ay kakulay rin sa kanyang damit. Ang mga lalaki naman ay kakulay rin sa damit ni Marshall. And yes, know how lonely life can be, the shadows follow me. And the night won't set me free. But don't let the evening bring me down now that you're around me. And you love me too. Your thoughts are just for me, you set my spirit free. I'm happy that you do, Dee. Nagpatuloy ang kanta at nagpatuloy rin ang pag-abot nila ng mga bulaklak. Happy birthday, Isi, wika mula sa mga nag-aabot sa kanya ng mga rosas. Thank you so much. Paulit-ulit na tugon naman niya. Hindi maiwasan ang pag-agos ng kanyang mga luha, dahil sobra siyang nadala sa effort ng kanyang asawa at sa kanyang mga biyenan. And yes, know how loveless life can be, the shadows follow me. And the night won't set me free. But don't let the evening get me down now that you're around me, T. Nang matapos iabot ang 18 mga rosas ay dinala ni Marshall si Isi sa gitna ng kanilang sala at sumayaw sila. Sumayaw rin ang 18 lalaki at 18 babae at nagpalit-palitan sila ng partner. How I've lived till now. I tell them, T, I don't know. Natapos ang kanta at nagsupuan naman ang mga bisita. At maya-maya pa ay may isang judge na lumapit sa harapan at nagsalita. Lumaki ang mga mata ni Isi nang sabihin ng judge ang tungkol sa kanilang kasal. Napatingin rin siya kay Marshall. Ito na ang tamang oras, babes. Nakangiting sabi ni Marshall at agad namang napayakap si Isi sa kanyang narinig. Thank you, babes, bulong ni Isi at paulit-ulit niyang hinalikan ang labi. Nagpatuloy ang judge sa pagsasalita. Judge, the symbolic vows that you are about to make are your way of saying to one another, you know all those things that we've promised, and hoped, and dreamed, well, I meant it all, every word. Judge, look at one another and remember this moment in time. Before this moment you have been many things to one another, acquaintance, friend, companion, lover, dancing partner, even teacher, for you have learned much from one another these past few years. Shortly you shall say few words that will take you across a threshold of life,
and things between you will never quite be the same. For after today you shall say to the world, this is Eve husband. This is Eve wife. Marshall, pick up Daisy ring and repeat after me. Daisy, I want to spend the rest of my life with you. I vow to love and serve you as long as we both shall live. As take you with all your faults and strengths as offer myself to you with all thy faults and strengths. I vow to help you when you need help, and turn to you when you need help. And with this ring, I take you to be my lawfully wedded husband, give a constant friend, give a partner in crime and in my love from this day forward. Judge. Daisy, pick up Marshall ring and repeat after me. Marshall, I want to spend the rest of my life with you. I vow to love and serve you as long as we both shall live. As take you with all your faults and strengths as offer myself to you with all thy faults and strengths. I vow to help you when you need help, and turn to you when you need help. And with this ring, I take you to be my lawfully wedded wife, give a constant friend, give a partner in crime and in my love from this day forward. Judge, now that you have given yourselves to each other with solemn vows, and the giving and receiving of rings, in front of God and all who are assembled here, it is with great joy that pronounce you husband and wife. You may now seal your vows with a kiss. And finally, you may begin your marriage how you began your relationship, with a strong drink on weekday. Cheers to M and M. Rex Daisy Gomez. Agad naman humalik si Marshall sa kanyang asawa at pagkatapos ay nagsalita si Izzy. Baby, I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you. Sabi ni Izzy at tumugon naman si Marshall. Baby, I love you, not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me, luha ang sagot ni Marshall. Way ang mapagsidlan sa kaligayahan ni Izzy, dahil ngayon ay ganap na silang mag-asawa ni Marshall. Ganoon rin ang lalaki nag-uumapaw ang sobrang saya sapagkat wala nang makakaagaw sa babaeng kauna-unahan niyang minahal. Pareho silang napagod dahil madaling araw nang natapos ang okasyon. Napagod ba ang aking asawa? Malambing na tanong ni Marshall. Opo, bebe. Nakangiting tugon niya rito. Masaya ka ba, babe? Tanong ulit ni Marshall. 0-0, babe. Walang mapagsidlan sa kaligayahan ko ngayon. I love you so much, babes, wika ni Izzy. Love you too, babe, tugon ni Marshall sabay yakap sa asawang nakagaon pa rin. Bahagyang inangat ni Izzy ang kanyang mukha dahil gusto niyang halikan ang asawa sa labi nito. Sa simula ay daplis lang ang mga halik. Hanggang sa nauwi ito sa pangmatagalan na halikan. Parehong nag-iinit ang kanilang mga katawan at nauwi sa paghiga nila sa malambot na kama. Sandali maligo muna ako, babe, pabulong na sabi ni Izzy. Sabay na tayo, ganting sabi nito. Pumasok ang bagong kasal sa banyo at ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkasabay silang dalawang maligo. Agad binuksan ni Marshall ang gripo ng kanilang tub. Unang naghubad si Marshall pagkatapos ay lumusong na ito sa batya. Sumunod naman ang asawa at hinubad niya ang buong saplot at lumusong na rin ito. Magkaharap ang mag-asawa habang nilalaro nila ang mga bubbles sa tubig at ang paa naman ni Marshall ay naglilikot sa hita ng asawa. Napatawa naman si Izzy dahil panay ang kindat ni Marshall sa kanya na halatang nagpapa-flirt ito sa kanya. At maya-maya pa ay lumapit si Marshall sa asawa at nagsimula itong humalik. Gumanti naman si Izzy sabay yakap niya sa liig ng asawa. Dahil hindi komportable ang mag-asawa sa batya ay nagpasya sila na lumipat sa kama. Maingat siyang binuhat ni Marshall at dinala sa kanilang kama. Muling naglapat ang kanilang mga katawan at labi at nagpagulong-gulong ang mga ito sa ibabaw kama. Hanggang sa pumaibabaw si Izzy at nagsimulang humalik sa liig ni Marshall. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niya ito sa kanyang asawa. Nasa tamang edad na siya at kasal na sila ni Marshall, kaya handa na siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Hindi man sanay si Izzy, ngunit sinubukan pa rin niya ang magiging mahusasay sa kama. Alang-alang sa kanyang asawa. Oof, babe. Unggol ni Marshall when Izzy sucked his tits. Oh. Gosh. Ah, babe, sabi ni Marshall at napahawak ito sa ulo ng asawa. Oh. Shit. Ah. I'm crazy about it,
Sambit ni Marshall na halatang nagustuhan niya ang pag-blowjob nito. Natuwa naman si Izzy sapagkat ay nagustuhan ni Marshall ang kanyang ginagawa. Nang magsawa ito ay muling umakyat ang kanyang mga halik. Hanggang sa nagpalitan sila ng posisyon, si Marshall naman ang nasa ibabaw niya. Gumapang ang mga halik ni Marshall sa dibdib ng asawa at sabay hawak niya sa dalawang maumbok na suso ni Izzy. Ah, she moaned. Sapagkat nakaramdam siya ng konting kirot na may kasamang sarap. Nagpatuloy ang paggapang nito hanggang sa tapat ng kanyang hiyas. Bahagyan niya itong ibinuka. He began to suck her eye hole. Zero Delphi babies, uwo ni Izzy na halos maipit ang ulo ng kanyang asawa. Dahil hindi kayang ipaliwanag ni Izzy ang kanyang naramdaman. Kiliti, sarap, panginginig ng kanyang buong kalamnan. Nang matapos si Marshall sa harapan ay kanya itong pinapatalikot at sumunod naman ang asawa. Nagsimulang humalik si Marshall sa batok niya at gumapang ito sa kanyang buong likuran. Kakaibang sensation ang naramdaman ni Izzy sa ginagawa ng kanyang asawa at nagustuhan niya ito. Bahagyang inangat ni Marshall ang kanyang puwitang bahagi ni Izzy at nagpatangay naman ito sa gusto ng kanyang asawa. Doon nagsimulang ipasok ni Marshall ang kanyang itit sa butas ng kanyang hiyas. Ah! Ah! Isa-isa. Mahihinang daing ni Izzy. Dahil nakaramda siya ng konting sakit, ngunit carry naman niya dahil may kasamang sarap. Oh, babe. Ah, Hallie. Mga ungol ni Marshall na sadyang mapapansin na nasasarapan siya sa ganoong posisyon at same feeling sila ng kanyang asawa. May turing na nag-enjoy sila sa kanilang doggy style. Babe, palabas na. Sabi ni Marshall. Okay. Ah, ungol ni Jessie at sarap na sarap sa kanilang ginawa. Oh. Ah. Babes Mabibilis nilang mga ungol na may kasamang mga paghingal. Hanggang sa dahan-dahan nang bumagal ang mga galaw si Marshall. Palatandaang tapos-tapos na ito. Humiga ng maayos si Jessie at tumabi naman ang asawa sabay yakap sa kanya. Thank you. I love you. Sabi ni Marshall sabay halik sa labi ng asawa. I love you, babe. Sagot niya at gumanti rin sa paghalik. Sumapit ang araw ng graduation ni Jessie at sobra ang saya na kanyang naramdaman. Dahil sa lahat-lahat ng biyayang kanyang natamasa. At ang sakripisyong hindi niya makapiling ang pamilya sa mahabang mga taon. Kahit itinakwil man siya sa mga taong una niyang minahal. Sa mga taong akala niya ay makaintindi sa kanya. Ay hindi pa rin nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga ito. Kahit itinakwil siya ng mga ito ay hindi pa rin nahadlangan para abutin ang kanyang mga pangarap. Sa pag-abot niyang iyon ay nakasama niya ang tunay na mga taong nagmamahal sa kanya. Leon ay ang pamilya ni Marshall at ang kanyang dalawang anak na kahit kailan ay hindi siya iniwan. Congratulations, baby! Masayang bati ni Marshall sa asawa at niyakap niya ito ng napakahigpit. Salamat, babe, tugon ni Jessie at tinanggal niya ang kalo ng kanyang toga na nakapatong sa kanyang ulo at isinuot niya ito kay Marshall. Para sa'yo ito, babe. Maraming salamat. Madamdamin niyang pahayag sa asawa. Para sa ating pamilya, babe di. Tugon ni Marshall. Izzy, congratulations, sabi ng kanilang biyanang babae. Nakasama ang kanyang apo na lalaki. Mom, Dad. Maraming salamat po talaga sa inyo. Izzy, salamat rin sa lahat ng ginawa mo para pasayahin ang aming anak. Masaya kami doon at lalo na Clito sa mga apo namin. Her mother-in-law said. Simpleng selebrasyon ang kanilang pinagsaluhan at sa restaurant nila ito ginanap. Kung si Marshall lang ang masusunod ay gusto niyang malaking selebrasyon. Ngunit ayaw ng asawa dahil hindi na raw iyon importante. Pagkatapos ng graduation ni Izzy ay agad naman siyang naghanda para sa kanyang physician licensure exam. Ang kanyang rason ay habang fresh pa raw ang kanyang memorya. Sinuportahan naman siya ni Marshall at isang linggo siyang nagre-review sa bahay at ini-enjoy niya iyon. Lalo na't lagi niyang nakikita ang dalawang kambal na ubod ang pagiging masayahin. Babe, pahinga ka muna, sabi ni Marshall dahil mag-alauna na ng madaling araw. Mamaya na konti, babe. Tatapusin ko lang itong isang chapter. Nakangiting tugon nito. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Tanong ni Marshall.
Yes, babes. Please. Sure, babes. Agad namang Barnaba si Marshall. Sumapit ang araw ng kanyang exam, excited at kinabahan siya, ngunit sa isip niya ay gagalingan niya ito at pagbutihin na makapasa. Alang-alang sa kanyang asawa, mga anak. At higit sa lahat para sa kanyang mga magulang. Good luck, babe, wika ni Marshall at humalik sa labi ng asawa. Thank you, baby. I love thee, tugon niya at Barnaba na ito mula sa kotse. Oh God! Please, help me, dasal niya bago siya pumasok sa room para sa kanyang physician licensure exam. Kumusta ang exam, babe? Tanong ni Marshall nang sunduin niya ang asawa. Medyo kinabahan, babe. Pero okay naman ang exam, lahat ng aking pinag-aaralan ay lumabas, anya habang ikinabit ang seatbelt. Wow! Mabuti kung ganoon. Masayang tugon niya rito. Kumusta pala ang mga bata? Namiss ko na sila ng sobra. Mabuti naman sila, babe. Kasama si Annalyn at hinihintay ka ng mga anak natin. Ginampanan ni Isi ang pagiging mabuting asawa at ina sa kanyang mga anak. At si Annalyn naman ay tinulungan ni Marshall upang makapasok sa hospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Napagkasunduan nilang mag-asawa na kukuha na lang ang dalawang kasambahay para mahati ang gawain sa 100 ng kanilang tahanan. Sumapit ang pinakahinihintay na araw ni Isi. Ang pagbalita sa mga nakapasa sa bar exam, kasalukuyan ang dalawa na nasa kanilang sala, kasama ang mga anak nila. News break today. Congratulations sa ating mga bar passers. Boses ng reporter at inisa-isa niya itong pinangalanan. Hanggang sa binanggit ang pangalan niya at nasa pang-5 siya. Babe, pumasa ka at pasok ka pa sa top 10. Masiglang sambit ni Marshall. At namimilog ang mga mata habang hinarap ang asawa na tutula. Babe, tawag ulit niya at sabay yakap. Oh my God! Oh thank you Lord! Thank you! Wika ni Isi na hindi pa rin makapaniwala. Baby, congrats, he said. Bebe, thank you so much, tura ni Isi sabay yakap niya ng napakahigpit. I love you, babe. Tanging sagot ni Marshall at muling yakap ang asawa. I love you too, babies. Tugon ni Isi. Sobrang natuwa naman ang mga magulang ni Marshall nang malaman nila ang resulta ng bar exam. Babe, kailan mo gustong uwi sa inyo? Tanong ni Marshall at kasalukuyan ang dalawang nakahiga na sa kanilang kama. Dahil tulog na ang kanilang kambal. Kinabahan bigla si Isi at napaisip kung ano ang kahinatnan sa kanyang pag-uwi. At nag-alala siya na baka hindi pa rin siya matanggap. Babe, matanggap kaya nila ako? Malungkot niyang tanong. Babe, kung sakali mang hindi ka pa nila napatawad at ayaw ka nilang tanggapin. Hindi mo na problema yon. Ang importante ay unuwi ka sa kanila para humingi ng tawad. At huwag kang mag-alala babe, nandito ako at ang mga anak natin nagmamahal sa'yo at hinding-hindi ka namin iiwan, madamdaming pahayag ni Marshall sabay haplos sa maamong mukha nito. Salamat, babe. Nagkasundo silang bukas na bukas din ay uwi sila sa probinsya ni Isi. Shall we go, baby? Sabi ni Marshall sa sobrang tahimik na asawa. Okay, babe. Kasalukuyan na silang nasa 100 ng sasakyan at ang kanilang kambal ay nasa backseat inilagay. Sinigurado ito ng mag-asawa na maayos ang posisyon ng dalawa nilang anak. Ramdam ni Marshall ang takot at pag-alala ni Isi, ngunit pilit niya itong pinapalakas. It's okay, babe. Just relax, sabi ni Marshall at hinalikan niya ang kamay na nito. Thank you, baby. Dahil nandyan ka palagi para sa akin, anya rito. I love you so much, kaya handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Tura ni Marshall nang dumating na sila sa baryo ay agad lumakas ang kaba ng puso ni Isi. Pero pilit niyang pinaalma ang kanyang sarili. Medyo nanibago siya dahil sa mayroon ng pagbabago na sa kanilang lugar. Babe, liko tayo dyan. Turo ni Isi sa isang kanto. Calm down, babe. Everything will be okay, sambit ni Marshall, sabay pisil niya sa pisngi ng asawa. Yes, baby. Thanks. Sabay lingon niya sa kanyang dalawang anak at pahero itong mahimbing ang tulog. Dito na tayo, babe. Iyan ang bahay namin. At itinuro niya ang bahay na gawa sa kahoy at 2 palapag ito.
Pinarada naman ni Marshall ang kanilang koste sa tapat ng kanilang gate na gawa rin sa kahoy. Lord, please guide us. Bulong na dasal ni Izzy. Unang bumaba si Marshall at binuksan niya ang pintong bahagi ni Izzy. Nang makababa ang asawa ay agad namang kinuha ni Marshall ang anak na si Mardy at inabot niya iyon kay Izzy at si Marcy naman ay siya ang nagkarga. Nang makalapit sila sa pinto ay agad itong bumukas at lumabas ang kanilang ama. Izzy, gulat na sambit ng kanyang ama. Pa, tugon ni Izzy sa mahinang boses at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Kahit nahirapan siya ay kinuha pa rin niya ang kamay ng ama at nagmano siya. Magandang hapon pa. Boses ni Marshall at nagmano rin sa ama ni Izzy. Tulala ang ama, ngunit pumatak ang mga luha nito. At maya-maya pa hindi na nakatiis ang ama at bigla niyang nayakap si Izzy. Sapagkat ang totoo ay sobra siyang nasaktan sa pag-alis ng kanyang bunsong anak noon. Sising-sisi ang ama dahil wala man lang siyang nagawa para sa anak. Anak, mabuti at bumalik ka na. Sobra ka naming namiss at ang tagal ka naming hinahanap. Emosyonal na sabi ng ama niya. Patawarin ninyo ako, pati. Sabi ni Izzy at hilam sa luha ang mga mata nito. Anak, kami ang dapat humingi sa iyo ng tawad. Dahil hindi ka namin inunawa noon, anang ama. Norn. Jenwell. Tawag ng kanyang ama sa kanilang ina at kapatid. Pumasok kayo. Nakangiting sabi ng ama at nanatili pa ang mga luha nito sa kanyang mata. Putol na sasabihin ng ina nang makita niya kung sino ang kanilang panauhin. Daisy, paanas na sambit ng ina niya at nasa mukha nito ang tuwa. Mama. Bulalas ni Izzy at nagsimula na naman burnaha ang mga luha sa kanyang pisngi. Patawarin niyo na ako, ma, dagdag pa ni Izzy na puno sa pagpakumbaba ang tinig. Anak-anak, matagal na kitang pinatawad. At, patawarin mo rin ako anak. Humagulgol ang kanyang ina sabay yakap kay Izzy. Yakap na puno sa pangulila, yakap na punong-puno ng pagmamahal. Salamat, Mama. Sobra ko kayong namiss. Masayang pahayag ni Izzy at bigla na bunutan ng tinik ang kanyang puso. Bumababa si Jenwell mula sa itaas at may hawak na 5 taong gulang na batang lalaki. Sambit ni Izzy. Tugon ng kapatid at patakbo itong bumaba para yakapin siya. Ang tagal ka na naming hinahanap, Izzy, sambit nito. Miss kita, Ate Jenwell. Miss ko kayong lahat. Humagulgol si Izzy na patuloy pa rin ang pagbaha ng kanya mga luha. Ma, Papa. Si Marshall pala ang aking asawa. Siya po ang tumulong sa akin noong pinalayas ninyo ako. Napadpad ako noon sa isang lugar na hindi ko alam. Kinupkop niya ako at tinulungan, binihisan at pinapaaral. Binigyan niya ng pag-asa ang aking buhay. Inako niya ang pagiging ama sa dinadala ko noon. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan ako. Pero ito biniyayaan kami ng kambal. Kwento ni Izzy. Natuwa naman ang mga magulang niya nang malaman ang buong kwento at nasa mabuting kamay pala ang kanilang anak. Maraming salamat sa Tio Marshall, sabi ng mga magulang niya. Mahal na mahal ko po si Izzy, kaya gagawin ko ang lahat magiging mapasaya ko lang siya. Sandali lang may regalo si Izzy sa inyo, sabi ni Marshall. Kinuha niya ang diploma sa pagiging doktor ng kanyang asawa at ang iba pang dokumento na magpapatunay na isang lisensyadong doktor na si Izzy. Ito para sa inyo, tura ni Marshall at inabot ang hawak niyang envelope. Tinanggap naman iyon ng kanyang ina at muling kinuha ni Marshall ang anak at binuksan iyon ng kanyang ina. Lumaki ang mga mata ng kanyang ina nang mabasa nito ang nakasaad. Halos hindi ito makapaniwala na ang kanyang itinakwil na anak noon na ngayon ay isa ng ganap na doktor. Napahagulgol ang kanyang ina at hiyang-hiya sa sarili. Ganoon rin ang kanyang ama na hindi makapaniwala sa narating ng kanyang anak. Nakakabuti pala ang pagtakwil namin sa iyo noon anak. Siguro kung hindi namin iyon ginawa baka ngayon ay hindi ka nakapagtapos sa iyong pag-aaral. Baka tulad ka ngayon ng iyong ate Jenwell na naghihirap, luha ang pahayag ng kanyang ina. Tama si Mama, Daisy. Sising-sisi ako nang sinuway ko sila. Dahil ito niloloko lang ako ng ama ng anak 1-0, kwento ng kanyang ate Jenwell, na hilam sa luha ang mga mata. Kaya mapalad ka pa rin anak. Sapagkat napunta ka sa mga taong may gininto ang puso.
Tinanggap ka kahit alam niya kung ano ang iyong nakaraan. Hindi ko pala dapat pagsisihan kung hindi kita kinakampihan noon. Ngunit may kasalanan pa rin kami sa iyo. Sana mapatawad mo kami ng iyong mama, tulad ng kanyang ama at sabay punas sa kanyang kuha. Kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa inyo. Dahil alam kong may malaki akong kasalanang nagawa. Noong kinupop ako ni Marshall, inalagaan at binigyan ng malaking pag-asa ay sobra akong natuwa. Lalo na't sinabi niya sa akin na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Muli akong nabuhayan ng pag-asa upang lumaban sa mga pagsubok sa aking buhay. Wala akong sinayang na pagkakataon kahit buntis ako noon nag-aaral ako, sinikap ko talaga na makapagtapos para kahit papaano ay makabawi man lang ako sa nagawa kong kasalanan sa inyo. At salamat sa pagmamahal ng aking asawa dahil kahit minsan ay hindi siya nalawa sa aking tabi. At patuloy niya akong hinihimok sa aking mga pangarap. Iniidolo ko ang aking asawa dahil sa kanyang kabaitan. Isa rin siyang mahusay na doktor. Mahabang kuwento ni Izzy. Sana po kalimutan na natin ang nakaraan at gawin nating masaya ang bawat araw, pakiusap ni Marshall. Tama, lalo na ngayong kumpleto na ang pamilya, saad ng ama ni Izzy. Nagiging madamdamin ang pagtatagpo nila at iyon din ang simula sa panibagong yugto ng kanilang pamilya. Marshall, baka hindi ka sanay sa buhay mahirap, sambit ng ina ni Izzy. Huwag po kayong mag-alala sa akin, makahit gaano pa kahirap handa akong magtiis. Makasama ko lang ang aking pamilya, tugon ni Marshall sabay akbay niya sa asawa. Isang kwarto lang sina Izzy at ang kanyang ate, kaya pansamantala muna sina Januel sa kuwarto ng kanyang ina. Anak, magpahinga muna kayo sa itaas at maghanda rin kami sa ating hapunan, anang ama. Sinunod naman ni Izzy ang ama at hinatid sila ng kanyang ina at ito ang nagkarga kay Marcy. Pagpasensyahan muna itong bahay namin. Marshall, masyadong masikip, nahihiyang sabi ng ina ni Izzy. Okay lang mawalang problema sa akin, nakangiting sagot ni Marshall. Ang gwapo at ganda ng mga apo ko. Masayang nilalaro nito ang mga apo. Nang makalabas ang ina niya ay ibibaba nila ang kambal sa kama. At walang pasabi na niyakap ni Izzy ang asawa na walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. At umiiyak ito habang nanatiling nakayakap sa kanya. Are you okay, baby? Malumanay na tanong ni Marshall sa asawa. 0-0, baby. Sobrang saya ko talaga at nakahinga na ng maluwang. Kasi buo na muli ang aking pamilya. Salamat talaga, babe. At nanatili pa rin siyang nakayakap sa asawa. Deserving mo ito, bebeso. Sapagkat napakabuti mong anak, tugon ni Marshall. Isa love you so much, babe, sabi ni Izzy sabay angat sa kanyang mukha. You are in my life, baby. I love you, ganti ni Marshall na puno sa pagmamahal. At humalik ito sa labi ng asawa. Habang nasa hapagkainan silang pamilya, ay napag-usapan nila na magpahanda ng konti sa kanilang bahay. Para sa maliit na selebrasyon, sa pagiging doktor ni Izzy at sa kanyang pagbalik. Sinang-ayunan naman ito ni Marshall at gaganapin ang konting salo-salo ay bukas ng gabi. Sa usaping iyon ay biglang nakaramdam si Izzy ng kakaibang kaba sa kanyang puso. Ngunit inilihin niya ito sapagkat ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya at lalo ang asawa. Marshall, pagpasensyahan muna itong pagkain. Namin ito lang ang nakayanan ng bulsa namin, nahihiyang tura ng ama. Walang problema ito sa akin pa. Biglang umiiyak ang kanilang anak at akmang tatayo si Marshall upang puntahan ito. Subalit pinigilan siya ng kanyang biyanang babae. Huwag ka nang tumayo, ako na ang pupunta sa apo ko. Kumain ka na lang muna dyan, nakangiti nitong sabi. Samahan na kita, Matsi. Tumango naman ito at silang dalawa ang pumanhi. Sabay palang urniyak ang kambal kay dali-daling nagtempla ng gatas Izzy. At inabot niya sa ina ang isang bote ng gatas. Izzy, malumanay na sambit ng kanyang ina. Ma, tugon niya. Kumusta ang pagsasama ninyo ni Marshall? Hindi ba siya nananakit sa iyo? Nasa boses nito ang pag-aalala. Ma, okay na okay ang buhay ko sa piling ng aking asawa. Sa ilang taon naming pagsasama ay ni minsan ay hindi pa kami nag-away. Sobrang bait ni Marshall. Lalo na ngayon may mga anak na kami, napaka-hands-on niya, masayang kwento niya. Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako para sa tiyo anak. Or niiyak na naman ang kanyang ina.
Kinabukasan ay maraming nagtataka na mga kapitbahay kung bakit may handaan sa kanilang bahay. Sapagkat hindi pa nila nakikita si Daisy. Bandang hapon ay isang panauhin ang hindi inaasahan ni Izzy. At kasalukuyan silang nasa 100 Izzy nga kwarto nang biglang may kumatok sa pinto. Ako na, babe. Tornayo si Marshall at siya na ang nagbuksan ng pinto. Si Izzy, tanong ni Jenuel. Babe, hinahanap ka ni Ate Jen, sambit niya sa asawa. Bakit, ate? Pagtatakang tanong agad ni Izzy. May naghahap sa'yo, kinabahan niyang tugon. Sino daw? Si Ian. Tumingin si Izzy sa asawa at tinitingnan ang relasyon nito. That's okay, baby. Para mabigyan mo na ng closure ang kagahapon ninyo. Babe, wala na kaming dapat pag-usapan pa. Dahil matagal ko nang sinarado ang tungkol sa aming dalawa. Mayroon pa. Yung dinadala mo noon, anya rito. Bumaba si Izzy at naiwan ang asawa kasama ang kanilang kambal. Lumaki ang mga mata ni Ian nang mabungaran niya ang mukha ni Izzy na pababa ng hagdan. Sayay. Umiti si Ian at akmang puntahan siya upang yakapin ito. Diyan ka lang, huwag kang lumapit sa akin. Galit niyang utos rito. At tumigil si Izzy sa panghuling hagdan. Ano ang ginagawa mo dito? Matapang na hinarap ni Izzy si Ian. Izzy, sobra kitang na-miss. Ang tagal kitang hinahanap, saad ni Ian, sabay yakap niya kay Izzy. Bitawan mo ako. Pilit siyang itinulak ni Izzy. Tamang-tama naman ang siyang paglabas ni Marshall mula sa kwarto. At kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang pagyakap ng lalaki sa kanyang asawa. Nakaramdam siya ng konting kirot at nasa isip agad niya na ito ang dating nobyo ng kanyang asawa. Bahagya siyang nagkubli at sumilip ng konti. Habang hinihintay niya ang tugon ng asawa. Pilit na tinanggal ni Izzy ang kamay ni Ian at dalawang malakas na sampal ang isinukli ni Izzy sa kanya. Ang kapal ng mukha mong sabihing na mismo ako. Bakit, nasaan ka noong kailangan ko ng karamay? Nasaan ka noong kailangan ko ng ama ang aking anak? Hindi ba wala ka? Dahil hindi ka pa handa at duwag magaling ka lang sa pangako. Ngayon, sasabihin mong na-miss mo ako. Sasabihin mong hinahanap mo ako. Kasi nungalingan yan Ian. Dahil kung totoo mo akong hinahanap, dapat sana noon pa ay nakita mo ako. Pero hindi na ako magtaka sapagkat ay magaling ka lang sa salita, ngunit hindi mo ginagawa. Galit na panunumbat ni Izzy. Patawarin mo ako, Izzy. Nagsisisi na ako at handa. Na akong magiging ama sa ating anak. Luhaan na lumuhod si Ian. Kahit habang buhay ka pang magsisisi ay kulang pa yan. Hindi na maibalik sa pagsisisi mo ang lahat. Hindi na. Dahil wala na ang batang mag-ugnay sa atin. Lumaki ang mga mata ni Ian sa kanyang narinig. Ngunit pilit pa rin itong nagsusumamo kay Izzy. Hindi pa huli ang lahat, Izzy. Pwede pa tayong magsimulang muli, Anya. Huli na. Dahil may asawa na ako. Tumayo ka dyan at ornuwi ka sa inyo at magsama kayo ng ina mong mapanghusga. Nang marinig iyon ni Marshall ay agad na siyang lumabas sa pinagkublihan at lumapit sa kanyang asawa. Sabay yakap niya sa baywang ni Izzy. Mas lalong lumaki ang mata ni Ian nang makita niya si Marshall. Baby, are you okay? Pag-alala niya kay Izzy. Babawin ko si Izzy. Akin lang siya. Biglang bulyaw ni Ian at galit na galit ito. Dahil sa lakas ng kanyang boses ay narinig iyon ng mga magulang ni Izzy, kaya napasugod ang mga ito sa sala at nagtaka sa kaganapan. Kahit kailan ay hindi mo nagiging pag-aari ang asawa ko. Kaya wala kang karapatan na sabihin ang mga katagang iyan. At si Izzy, nasaan ka, noong kailangan niya ng masandalan? Nasaan ka, noong kailangan niya ng karamay? At kung mayroon mang nagmamay-ari sa kanya ay ako iyon, dahil kasal kami at may mga anak na kami, tura ni Marshall. Izzy, sabihin mo sa kanya na ako ang mahal mo, parang batang utos ni Ian. Mahal na mahal ko ang aking asawa Ian. At ikaw, ay bahagi na lang ng aking kahapon. Isang kahapon na nagtulak sa akin para matagpuan ko ang totoong lalaking nagmamahal sa akin ng totoo, prangkahang sabi ni Izzy. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Ian sa kanyang naririnig at hindi niya ito matanggap. Hindi ako naniniwala, Daisy. Alam kong mahal na mahal mo pa ako. At hindi ako papayag na hindi kita makuhang muli.
Babawiin kita. Banta ni Ian na tila wala sa sarili. Huwag na huwag mong subukan na guluhin ang pamilya ng anak ko. Dahil baka ipapakulong kita. Banta ng ama ni Isi at ngayon ay gagawin niyang maprotektahan ang kanyang anak na minsan ng sinira ni Ian. Pero sir, mahal ko ang anak ninyo. Lang taon akong naghintay sa kanya. Turan ni Ian. Hindi ka naman siguro bingi para hindi mo marinig ang sinasabi ng aking anak na mahal niya ang kanyang asawa. Umalis ka na. Baka mataga pa kita, banta ng kanyang ama. Babalikan kita, Isi. Pangako babalikan kita. Pagbabata ni Ian at lumabas na ito sa kanilang bahay. Dahil sa nangyayari ay nagpa siya ang mag-asawa na luluwas na lang sila bukas ng umaga. Kinausap ni Isi ang kanyang mga magulang na sumama muna sa Maynila para makapasyal ang mga ito sa kanilang bahay. Hindi naman umayaw ang kanyang mga magulang at sumang-ayon ang mga ito sa kagustuhan ni Isi. Dahil gusto rin nilang makabawi sa pagkukulang nila sa anak. Pwede ba kaming sumama ng aking anak Isi? Tanong ng kanyang ate. 0-0 naman ate. Magtampo nga ako kapag hindi ka sumama sa amin, titugon niya rito. Muling pumanhik ang mag-asawa sa itaas at magkahawak kamay ang dalawa. Bebe. Pabulong na sambit ni Isi sa asawa. Yes, babe, tugon ni Marshall sabay harap niya rito. Galit ka ba sa akin? Tanong niya na medyo nahihiya. Galit? Bakit ako magagalit, babe? Nakangiting tanong niya at niyakap ang asawa dahil sa eksena kanina. I'm sorry, babe. Don't say sorry. Dapat pa nga na magsaya ako dahil ako ang pinili mo. I love you so much, baby, turan niya rito. Hanggang sa nakabalik ba sila sa Maynila? Dito na po tayo, sambit ni Marshall. Hindi agad nakapagsalita ang pamilya ni Isi nang makita nila ang bahay ng kanilang anak. Isi, talaga bang sa inyo ito? Halos hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ate Jenuel. 0-0, ate. Regalo ito sa amin ng mga magulang ni Marshall. Wow, bunggang-bunga na pala ang buhay mo, Isi. Ang layo na pala ng narating mo. Nakangiting sabi ni Jenuel sa kanyang bunsong kapatid. Ma, bakit Tanong ni Isi sa kanyang ina sapagkat lihim itong umiiyak. Tama si ate mo, Isi. Ang layo na nga ng narating mo, pagsang-ayon ng kanyang ina. Ma, hindi naman ito galing mismo sa akin, regalo lang naman ito sa mga magulang ni Marshall. Ang tanging narating ko lang naman po ay yung nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Liyon lang ang kaya kong ipagmalaki sa inyo, seryosong sabi ni Isi. Tayo na po sa 100 ni. Masiglang yaya ni Marshall sa kanyang pangalawang pamilya. Medyo nahihiya pang pumasok ang mga magulang ni Isi. Dahil sa sobrang kintab ng sahig at ang ganda pa ng 100 ni. Feel at home po kayo dito, ma. Pa. Dahil bahay na rin po ninyo ito. Sapagkat isang pamilya lang po tayo. Pahayag ni Marshall. Nakakapanibago, nahihiyang saad ng ama ni Isi. Pa, dapat masanay ka na kasi palagi na kayo dito, tura ni Isi. Good afternoon, ma'am, sir. Dumating na po pala kayo, sambit ng dalawang katulong na lumabas mula sa kusina. Nakapagluto na ba kayo? Tanong ni Marshall sa mahinahong boses. Opo. Lahat ng ipinaluto ninyo ay nakahanda na sir, tugon ng isang katulong. Mas lalong humahanga ang mga magulang ni Isi sa katayuan nilang mag-asawa ngayon dahil may dalawang katulong pa ang mga ito. Kumain muna tayo at baka lalamig na ang mga pagkain natin. Alok ni Isi. Nagpalinga-linga ang mga magulang niya habang nagtungo sila ng kusina. Sobra silang namangha dahil halos ang mga kagamitan nila sa 100 ng bahay ay mga mahalin. Anak, ang saya-saya ko para sa inyo, sambit ng kanyang ina. Salamat, mabawat ibinigay ng mga magulang ni Marshall ay iniingatan ko at pinapahalagahan. Tulad ng mga pangaral mo sa amin ni ate noon. Mabuti naman kung ganoon, anak. Hanggang sa nagsupuan na sila at nagsimulang kumain. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing nakahanda sa hapagkainan. Lalo na isiki mga masasarap na pagkain ang ipinapahanda ni Marshall. Habang kumakain sila ay nasa tabi naman ni Isi at Marshall ang kanilang dalawang anak. Natila sinasabay nila ito pagdating sa oras ng kainan. Kaya mas lalong humahanga ang kanyang mga magulang. Sapagkat ipinakita nilang mag-asawa ang tamang pag-aaruga sa kanilang mga anak na hindi
At hindi rin nila ito inaasa sa katulong. Anak, kahit ba dito sa bahay ninyo ay ikaw ang nag-aalaga sa mga bata? Tanong ng kanyang ama. Opo, pa. Ngayong hindi pa ako nagtatrabaho ay ako muna ang mag-aaruga sa kanila. Pero kapag magtrabaho na ako ay kukuha na kami ng mag-aalaga sa kanila, tugon ni Isi. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanila, Isi. Para may trabaho naman ako at nang matustusan ko ang pangangailangan ng aking anak, sabad ni Jenuel. Ate, wala ka bang balak na tapusin ang iyong pag-aaral? Tanong ni Isi at napatingin naman ang kanyang ate sa mga magulang nila. Ayaw na kasi akong pag-aaralin ni na mama at papa. Isi, nakayukong tugon nito. Hindi bali ate, ako po ang magpapaaral sa tiyo. Para naman makakuha ka ng magandang trabaho. Sayang kasi ate, 2 taon na lang ang kulang mo. Bebe, yung kondo pwedeng tumira si ate doon. Mungkahi ni Marshall. Sigurado ka babe, masayang tanong ni Isi. 0-0 naman, babe. Ate narinig mo iyon? Nakangiti niyang tanong sa kapatid. Mumiti ang kapatid sabay tingin ng kanyang mga magulang. Natila hinihingi ang pagsang-ayon nila. Kung iyan ang makakabuti ay papayag kami, Jenuel. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka na muling magkakamali. At lalong huwag mong bigyan ng kahihiyan ang iyong kapatid, tura ng kanilang ina. Opo, mapangako, tugon ng kanyang ate. Sumapit ang unang kaarawan sa kanilang kambal at ginanap ito sa kanilang tahanan mismo. Kumpleto ang 2 pamilya ni Isi at Marshall. Leon ang kauna-unahan nilang pagtatagpo at nagiging maayos naman ang lahat. Isi, anong oras ba uwi si Marshall? Seryosong tanong ng kanyang biyenang babae. Hindi ko alam mama. Pero ang sabi niya ay uwi siya ng maaga. Tawagan mo kaya Isi, kasi para akong kinabahan, anang ina ni Marshall. Akala ko ay ako lang ang nakaramdam mama. Kinabahan rin kasi ako pero isinantabi ko lang baka kasi sobrang excited lang ako sa birthday ng mga bata. Tugon ni Isi, at maya-maya pa patakbong kinuha niya ang phone sa kusina para tawagan ang asawa na kasalukuyan pang nakaduty. Hi, babe. Boses ni Marshall sa kabilang linya. Babe, nasaan ka na? Pag-alalang tanong niya. Babe, dito pa ako sa hospital, mayroon pa kaming pasyente na operahan. Babe, magsimula na kayo dyan sa bahay at hahabol na lang ako, tura ni Marshall at naintindihan naman siya ni Isi. Okay, pero sikapin mong makahabol ka babe, ha, malungkot niyang sabi. Ewan ba ni Isi kung bakit ganoon na lang ang kanyang naramdaman? 0-0, pangako. I love you, baby, sambit ni Marshall, I love you too, baby. Habang patuloy ang selebrasyon sa tahanan ni na Isi ay patuloy rin ang ginagawang operasyon ni na Marshall sa isang pasyente. Pawisan ito habang minabuti na matapos agad ang kanilang ginagawa. Sapagkat gusto niyang makahabol sa unang kaarawan ng kanilang mga anak. Si Isi naman ay sobra ang kabang naramdaman sa mga sandaling iyon. Na ang isip nito ay hindi maalis-alis sa kanyang asawa. Anak, may problema ka ba? Tanong ng kanyang ama. Sapagkat napansin nitong nagiging balisa ang kanyang bunsong anak. Pa, sobra kasi akong kinabahan, iniisip ko ang aking asawa. Tugon niya. Anak, paparating na siguro iyon, asikasuhin mo na lang muna ang aking mga apo, tura ng kanyang ama. Upang ilihis ang isip ng kanyang anak. Hello, babe, masiglang sagot ni Isi sa kabilang linya. Babe, pasensya ka nakatatapos lang namin. Pero on the way na ako. Makahabol pa ba ako? 0-0, babe. Okay, coming na ako, babe. Salamat. Mag-iingat ka sa pag-drive, ha? I love you so much, baby, sad ni Isi. Isa love you too, baby. Hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusapa at nagpatuloy sa pagmamaneho si Marshall. Ngunit nagtaka si Marshall dahil hindi kumapit ang preno ng kanyang sasakyan. Napasigaw si Marshall at kasabay noon ay ang malakas na magkabunggo ng kanyang sasakyan at sobrang yupi-yupi. Buhay pa ito. Tulungan natin. Sigaw ng isang lalaki na nagmamagandang 100 ni. Dali-dali nilang inilabas ang katawan ni Marshall mula sa 100 ihi ng kanyang sasakyan at tinulungan nila itong buhatin. Hindi na sila naghihintay na may darating na ambulansya at kusa na nila itong isinugod sa hospital. Haay! Napasigaw si Isi nang biglang nahulog ang hawak niyang baso. Anong nangyari, Isi?
Tanong ng kanyang biyenang babae at lumapit na rin ang kanyang mga magulang. Ewan ko, mama. Bigla na lang nahulog at sobra akong kinabahan. Si Marshall, mama. Dali-dali namang kumuha ng tubig ang kanyang ama dahil napansin niya ang pamumutla ni Izzy. Agad tumawag ang daddy ni Marshall, ngunit walang sumasagot. Kaya bigla itong kinabahan. Anak, uminom ka muna ng tubig, sabay abot ng kanyang ama. Napuno sa pag-alala. Kring! Paulit-ulit na tumawag ng ama ni Marshall, ngunit wala pa ring sumasagot. Ayaw sumasagot ni Marshall. Mas lalong lumakas ang kanilang takot para dito. Dad, kausap ko lang siya kani-kanilang at pauwi na raw siya. Humahagulgol na si Izzy sa takot na takot para sa kanyang asawa. Muling tinawagan ng kanyang biyenang lalaki ang asawa ngunit ganoon pa rin. Hindi ito sumasagot. Lalabas na sana ang ama ni Marshall at ang ama ni Izzy upang hanapin si Marshall, ngunit biglang nagring ang phone ni A. Gomez. Si Marshall, bulalas ng ama Marshall at dali-daling sinagot ang tawag ng anak. Hello, anak. Sir, isa po akong pulis. Itanong ko lang kung kaano-ano ninyo ang may-ari nitong phone. Pahayag ng pulis at narinig iyon nilang lahat dahil naka-loudspeaker ito. Aama niya ako. Kinabahang sagot ng kanyang biyenan ni lalaki. Sir, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na naaksidente po ang inyong anak. At isinugod siya ngayon sa hospital. May mga taong nag-ala sa kanya at itong phone ay naiwan sa 100 ng sasakyan. Marshall, masyaaol, sigaw ni Izzy at halos mabaliw si Izzy sa kanyang naririnig. Sir, saan daw dinala ang aming anak? Luha ang tanong nito. Hindi pa po namin alam ngayon, sir. Ibinigay ng pulis kung saan ang location kung saan naganap ang aksidente. Ang asawa 1-0. Ang asawa ko hanapin natin, humagulgol si Izzy habang nagsasalita at hindi alam ang kanyang gagawin. Hanggang sa turnakbo ito sa labas ng bahay. Para hanapin ang asawa. Daisy. Daisy, tawag ng kanyang ina at biyenang babae at hinabol nila ito. Dali-dali ring lumabas ang dalawang padre de pamilya. At sumakay sa kanilang kotse. Sige, anak ti. Tawag ng kanyang ama at niyakap ang luha ang anak. Bitawan mo ako, pa. Hahanapin ko ang aking asawa. Hindi siya pwedeng mawala sa akin, sa aming mga anak. Papa, hindi ko kayang mawala si Marshall. Patuloy sa paghagulgol si Izzy at nakalimutan niya saglit ang dalawang anak na nasa 100 ng kanilang bahay. Izzy, halika, sambit ng kanyang biyenang babae. Na nanginginig ang boses at ang katawan nito sa sobrang takot para sa kanyang anak. Sumakay si Izzy sa likuran at ang ama naman sa harapan. Nagpaiwan na lang ang kanyang ina upang may makatingin sa kanilang mga apo. Mama ang asawa di. Humagulgol na naman ito. Niyakap ni Izzy ang kanyang biyenan dahil sa sobrang awa nito. Lakasan mo ang iyong 100 ihi, anak, luha ang sabi nito at hinigpitan niya ang pagyakap kay Izzy. Sapagkat ay ramdam rin niya ang sobrang takot. Nang dumating sila sa bayan ay agad nilang hinahanap si Marshall sa mga hospital. Wala pong naisugod dito, sir, sagot ng isang nurse na nakatalaga sa isang information at agad silang lumipat sa ibang hospital. Yes, meron eh. Si Marshall Gomez ba ang hinahanap ninyo, tugon ng babaeng nurse. Zero po, opo. Asawa ko siya, luha ang sagot ni Izzy. Nasa operating room po siya, ma'am. At kasalukuyang inuoperahan. May nakakilala kasi sa kanya na isa ring dokto, kwento ng nurse. Thank you. Patakbong tinungo nila ang operating room. Babe, nandito ako. Lumaban ka, maawa ka sa amin ng mga anak mo. Huwag mo kaming iwan, humagulgol na naman si Izzy habang pinagmasdan niya ang asawa na kasalukuyang inoperahan mga doktor. Hindi nakatiis si Izzy at bigla itong pumasok sa 100 ihi ng operating room. Nagulat naman ang mga doktor dahil sa kanyang biglaang pagbukas ng pinto. Ma'am, bawal po kayo dito, sambit ng isang nurse na pilit pinigilan ang kanyang paglapit sa asawa. Sorry sa abala, asawa ko ang pasyente at isa rin akong profesional doktor. Kailangan ako ng aking asawa at hindi siya pwedeng mawala sa amin. Pahayag ni Izzy sabay hugas niya sa kanyang mga kamay at nagsuot ng pang-medical na amit at nagsuot rin siya ng medical mask.
Luhaan siyang lumapit sa katawan ng kanyang asawa at sa kanya nakita ang kalagayan nito. Walang masyadong gasgas ang mukha ni Marshall. Ngunit maraming sugat ang kanyang mga kamay at paa. Ano ang status ng aking asawa? Tanong niya sa mga doktor na unang ginamot nito. Malaking damage ang kanyang dalawang marrow bones. At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Mahina rin ang response ng kanyang paghinga. Pagtatapat ng isang doktor. Babe, narinig mo ba ako? Ako ito ang asawa mo. Please, lumaban ka. Hindi ko kakayanin. Kung iiwan mo kami, kailangan ka pa ng ating mga anak, kailangan pa kita. Lumaban ka babe, lumaban ka. Di ba magpakasal pa tayo sa simbahan? Kaya huwag kang bumitaw, ha? Hindi ko kaya Marshall, tura ni Izzy, habang hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng asawa. Hindi nakatiis si Izzy ay niyakap niya ang asawa at hinalikan ang namumutlang labi nito. Tumulong na rin si Izzy sa pag-opera ng kanyang asawa at sinigurado niyang magiging ligtas ang kanyang asawa. Hanggang sa matapos na sila at under observation on pa si Marshall. Hindi naman umalis si Izzy sa kanyang tabi. Umupo siya at hinawakan ang palad ng asawa. Critical si Marshall at wala pa ring malay 2 araw na ang nakalipas. Kaya, sobra ang pag-aalala ni Izzy. Ang mga magulang ni Marshall at Izzy ay walang tigil sa pagdarasal para sa kaligtasan nito. Babe, ang haba na ng tulog mo, hindi ka pa ba nangangalay dyan? Gumising ka na, nami-miss ka ng mga anak natin. Lalo na ako, na-miss ko na ang pag-aalaga mo sakin. Ang iyong paglalambing sobra ko nang na-miss. Please, gumising ka na, babe. Hinalikan ni Izzy ang labi ng asawa sabay yakap niya at nagpatuloy ang kanyang paghagulgol sa dibdib nito. At maya-may pa'y biglang naramdaman ni Izzy na may humaplos sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakita niya ang isang kamay ng asawa. At bigla siyang napatingin sa mukha nito, nakita niyang nagmulat na ito sa kanyang mga mata. Babe, gising ka na? Salamat, Lord. Salamat dahil ibinalik mo siya sa akin. Babe, salamat dahil hindi mo kami iniwan. I love you so much, bulalas ni Izzy at muling yumakap sa asawa na hilam sa luha ang mga mata. I'm sorry, hindi ako nakarating sa kaarawan ng aking mga anak. Mahina niyang sabi sabay haplos sa mukha ni Izzy. Okay lang yun. May ibang taon pa naman, ang mahalaga ay buhay ka. Sandali, tatawagin ko lang sina mommy at daddy. Patakbo niyang tinungo ang pinto at daling sinabi sa mga magulang na gising na si Marshall. Agad namang pumasok ang mga ito. Marshall, anak, gilalas ng kanyang mga magulang at sabay nilang niyakap ang nag-iisang anak. I'm sorry, Mom. Dad. Luha ang sabi niya sa mga ito. Don't say sorry, son. It's not your fault, said his father. Anak, pinakabamok mi ng husto. Mangiyak-ngiyak na sabi ng kanyang ina. I'm sorry, Mom T. He replied with tears in his eyes. Babe, kumusta ang mga anak natin? Okay naman sila, babe. Inaalagaan ni Mama. Chapter 27. Babe, sambit ni Marshall. Ay, isakay. Huwag ka munang magsalita, babe, pagaling ka muna at aalagaan kita. Ikaw at ang mga anak natin. Tinakpan ni Izzy ang kanyang labi, garnit ang isang daliri. Akala ko hindi na kita makikita. Luha ang sabi nito na ni Marshall, sabay haplos sa kanyang pisngi. Kinabukasan ay inilipat si Marshall sa isang pribadong kwarto. At kahit isang sandali ay hindi umalis si Izzy sa kanyang tabi at dinadalhan lang siya ng bihisan ng kanyang magulang. Ang ama ni Marshall at ang ama ni Izzy ay palaging magkasama sa lakad. Sapagkat pinaimbestigahan nila ang pagkaaksidente ni Marshall. Kuha sa kikiki ng basement ng hospital kung saan nakaparada ang sasakyan ni Marshall, ay kitang-kita ang isang lalaking lumapit sa sasakyan ni Marshall. Umupo ito na tila may ginalaw sa ilalim. Mukhang kilala ko siya. Si Ian ito, ang dating kasintahan ni Izzy, sabi ng ama ni Izzy. Sigurado po kayo, sir? Tanong ng taga-Bill. 00, sigurado ako. Sir, siguraduhin ninyo na mahuli ang lalaking iyan. Kailangang panagutan niya ang ginawa niya sa aking anak. Galit na sabi ni Envid Gomez. Nang makapunta sila sa hospital ay agad sinabi ng ama ni Izzy ang tungkol sa kanilang natuklasan. Sigurado kang siya, pa, galit na tanong ni Izzy.
Hindi ako pwedeng magkamali, anak. Pa, kung totoo ang sinasabi mo, dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya sa asawa ko. Hindi ako papayag na hindi siya makulong. Galit na pahayag ni AC. Huwag kang mag-alala, anak, hinahanap na siya ng mga otoridad ngayon, tura ng kanyang biyenang lalaki. Salamat, Dad. Sana mahuli agad siya. Nang magising si Marshall ay agad sinabi ni AC ang tungkol sa kanyang pagka-aksidente. Na si Ian ang may kagagawan. Bahagya na lamang umiling si Marshall at muling pumikit. Pagkalipas ng 2 linggo ay nakalabas si Marshall. Ngunit nanatili itong nakaupo sa wheelchair sapagkat hindi ito makakalakad. Pero hindi nawala ng pag-asa si AC na muling makakalakad ang kanyang asawa. Si AC mismo ang personal na nag-aalaga sa kanyang asawa at kanilang mga anak. Babe, baka napagod ka na sa pag-aalaga sa akin. Pwede naman tayong kumuha ng physical therapy para matulungan ka. Kahit kailan ay hindi ako mapapagod na alagaan at pagsilbihan ka, babe. At hindi rin ako susuko. Malaki ang tiwala ko sa iyo na tutulungan mo ako. Para muli kang makakalakad. Nakangiting sabi ni AC. Tornango si Marshall sabay hawak sa kamay ng asawa at dinala sa kanyang labi. Mahal na mahal kita, babe. At salamat dahil nandito ka palagi sa aking tabi na nagpapalakas sa akin. Ikaw at ang ating kambal, anya sa asawa. Love you too, babe, tugon ni AC at niyakap ang asawa. Hindi iniinda ni AC ang pagod sa araw-araw niyang pag-aasikaso sa kanyang mag-ama. Umaga at gabi ay lagi niyang ini-exercise si Marshall. Bawat sesyon ng asawa ay naroon din ang kanyang mga anak, nakaupo ang mga ito sa kanilang trolley. Kaya ganado naman siya sa kanyang hersisyo. Dahan-dahan lang, babe. Paalala ni AC. Okay, babe. Kahit wala pang lakas at masakit pa ang buong paa ni Marshall, ay pilit pa rin niya itong inihakbang. Sapagkat gusto na niyang mabalik sa normal. Dahil mahigit 2 buwan na rin siyang nakaupo lang sa kanyang wheelchair. Baby, sambit ni Marshall. Yes, baby. May balita na ba kay Ian? Hindi pa tumawag si Daddy at Papa. Pero nagsabi naman si Papa na agad silang tatawag kung mahuli na. Bandang hapon ay kasalukuyan silang nasa kwarta ng mga bata. At saglit na nagpapaalam si AC. Upang magpunta ng kusina para gumawa ng snacks para sa kanyang mag-ama. Mardy, mag-behave kayo, ha? Kukuha lang si Mommy ng snacks. Paalam niya sa kambal na nasa 100 ihi ng kanilang crib. At kasalukuyan itong naglalaro. Naiwan ng mag-ama at si Marshall ay nakaupo sa kanyang wheelchair at masayang pinagmasdan ang 2 anak na naglalaro. Ngunit sa di inaasahan ay biglang tumayo si Mardy at pilit inabot ang dahon ng bulaklak. Na nasa distansyang bahagi ng sa kanilang crib. Mardy, no, sambit ni Marshall. Ngunit hindi nakinig ang walang bata. Deity. Tawag ni Mardy na bahagya pang inangat ang isang paa sa gilid ng crib. Mardy G. Muling sambit ng ama sa ngunit baliwala pa rin ang bata ang tawag niya. Hanggang sa nadulas ang kamay nito. Mardy. Sigaw ni Marshall. Sa sobrang takot ay hindi niya namalayan na nakatayo siyang bigla. Nasalo niya ang anak at natumba siya at yakap-yakap nito ang anak. Dahil sa sigaw ni Marshall ay napatakbo si AC at hindi natapos ang ginawang snacks. Sapagkat sobra siyang nabigla sa sigaw ng asawa. Bebe, ano diay? Putol niyang tanong dahil nakita niya ang posisyon ng mag-ama. Babe, muntikan nang mahulog si Mardy. Lumuluhang sumbong ni Marshall. Dahil sa sobrang takot at sakit ng kanyang mga tuhod. Oh, I'm so sorry, baby. Bulalas ni AC. Dali-dali niyang kinuha si Mardy at muling ibinalik sa 100 ihi ng crib upang alalayan ang kanyang asawa na makatayo. Halika, babe, kumapit ka sa aking balikat, sabi niya sabay patayo nito sa asawa. Sandali lang, babe, tura ni Marshall at pinakiramdaman ang kanyang mga paa. Sapagkat napansin niya na biglang nawala ang sakit ng kanyang igiging tuhod. Bernitaw si Marshall sa kanyang asawa at dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga paa. SYAC. Babe, nakakalakad ka na. Gulat na reaksyon ni AC. Babe, nakakalakad na ako. Sobrang saya ang naramdaman ni Marshall. At lumakad ito ng ilang hakbang.
0-0 nakakalakad ka na, babe, tugon ni Isi na walang mapagsidlan sa sobrang kaligayahan. Oh, thank you, Lord. Biglang napaluhod si Marshall at umiiyak habang nagpapasalamat sa itaas. Babe, ang saya-saya ko para sa'yo. Luha ang sabi ni Isi at niyakap ang asawa habang nanatili pa itong nakaluhod. Babe, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. I love you so much. Hinding-hindi ko susukuan ang pamilya natin, babe. Kahit ano pa man na pagsubok na darating sa ating buhay ay lalaban at lalaban ako, gilalas ni Isi. Agad nilang ibinalita sa kanilang mga magulang ang milagrong nakamit ni Marshall. At sobra naman ang kanilang kaligayahan nang marinig nila ang sinabi ni Isi. Nangako ang mga ito na luluwas sila agad. Marcy, makakalakad na si Daddy. Pwede na tayong maglaro, maaalagaan na kayo ni Daddy. Masamdaming niyang sabi at niyakap ang dalawang anak. Dada, sambit ni Marcy at nilalaro ang pisngi niya. Mardy, mahal na mahal kayo ni Dada at Mommy. Umiiyak niyang sabi. Mahal na mahal ka rin namin, Daddy. Isi said. Kinabukasan ay isang magandang balita ang natanggap ni Isi mula sa kanyang ama. At kasalukuyan pa silang nag-uusap. Talaga, pa? Masaya niyang tanong sa ama. 0-0, anak. Ngayon lang tumawag ang pulis na humawak sa kaso ni Marshall. Nahuli na raw nila si Lan. Boses ng kanyang ama sa kabilang. Mabuti naman kung ganoon, at least ngayon ay makamit na ng aking asawa ang hustisya. Hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusap at agad siyang umakyat sa itaas upang ibalita sa asawa ang pagkahuli kay Lan. Pagbukas niya rig pinto ay naabutan niyang naglalaro ang mag-ama. Babe, mayroon akong good news sa'yo, Anya. Ano yan, babe? Tanong agad nito. Tumawag si Papa, kani-kanina lang. At ibinalita niyang nahuli na si Lan. That's good. At least ngayon ay mabayaran na niya ang ginawa niyang kasalanan. Kalmadong umupo si Marshall sa gilid ng kama at pinatabi niya ang asawa. Dapat lang napagbayaran niya, na seryoso niyang tugon. Ikaw, babe, ano ang gusto mo? Patawarin natin siya, tanong ni Marshall. Hindi. Hindi ako papayag na hindi niya pagbabayaran ang ginawa niya sa'yo, babe. Muntik ka nang mawala sa amin ng dahil sa kanyang ginawa. At hinding-hindi ko iyon matatanggap. Okay, babe, sabay yakap niya kay Isi. Araw ng linggo ay dumating ang mga magulang ni Marshall at Isi. At masaya ang mga ito nang makitang maayos na ang kalagayan ni Marshall. Dahil kompleto ang dalawang pamilya ay naghanda sina Isi ng konting salo-salo. Upang ipagdiwang ang paggaling ni Marshall. Lumipas ang 1 taon at nakapagtrabaho si Isi sa hospital kung saan nagtrabaho ang kanyang asawa. Pareho ang kanilang schedule upang lagi silang magkakasama at kumuha sila ng 2 yaya para sa kanilang 2 anak. Upang maalagaan ng maayos ang mga ito. Babe, sambit ni Marshall at kasalukuyang nakahiga ang dalawa. Yes, babe, tugon nito. Kailan mo gustong magpakasal tayo sa simbahan? Ihitsit kailangan pa ba yon, babe? Huwag na siguro, masaya naman ang pagsasama natin. Sigurado ka ba? 0-0, babe. Yung gagastusin natin sa kasal ay ipunin na lang natin para sa mga bata. Kahit na simpleng kasal lang, babe, gusto kasi kitang pakasalan sa simbaha. He said. Okay, babe, kung iyan ang gusto mo ay respetuhin ko at gusto rin naman iyon. Thank you, baby. Welcome. Tulog na tayo, yaya ni Isi. At kinabukas habang inaasikaso nila ang mga bata ay napag-usapan nila ang date ng kanilang kasal. Agad nila itong ipinaalam sa kanilang mga magulang. Wedding day. Naunang nagpunta sa simbahan sina Marshall at ang kanyang mga magulang. At kasalukuyang nasa biyahe na sina Isi, kasama ang kanyang mga magulang at ang kamabal nilang anak. Lula ng puting sasakyan na mayroong bulaklak sa harapan. Hanggang sa dumating na sila sa simbahan at agad na pangiti si Marshall nang makita niya ang asawa at mga anak. Nginit na puno ng kasiyahan at pagmamahal sa kanyang mag-ina. Sinalubong ito ni Marshall at hilam sa luha ang mga mata. Nagiging emosyonal siya ng sandaling iyon dahil bigla niyang naiisip ang aksidenteng nangyari sa kanya. At alam nito na second life na niya ngayon.
Kaya naisipan niyang dalhin talaga Daisy sa tahanan ng Diyos. Hanggang sa nagaimula na ang seremony at nagsalita ang pari. Ernesto, welcome, all of you. We are gathered here today for one of the happiest occasions in all human life, to celebrate before God the marriage of a man and woman who love each other. Marriage is a most honorable estate, created and instituted by God, signifying unto us the mystical union, which also exists between Christ and the Church, so too may this marriage be adorned with true and abiding love. Ernesto, bride and groom, although life is a gift given to each of us as individuals, we also learn to live together in harmony. Love is a gift to us from our family and friends. Through these gifts of love we learn to ourselves to gift it back. Learning to love and live together is one of life's greatest challenges, and is the shared goal of a married life. Mankind did not create love, love is created by God. Therefore, a husband and wife should not confuse love of worldly things with that of godly love of one another. For even if worldly success is found, only love for one another will maintain a marriage. The measure of true love is a love both freely given and freely accepted, just as God's love is unconditional and free. Today is truly glorious day which the Lord hath made, as today both of you are blessed with God's greatest of all gifts, the gift of abiding love and devotion between a man and a woman. All present here today and those here in heart, wish both of you all the joy, happiness and success and the world has to offer. Sisimulan na natin ang pag-iisang dibdib nila Marshall at Daisy. Priest says, Marshall, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Daisy na maging kabiyak ng iyong puso, sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Groom, opo, Marshall said. Daisy, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Daisy na maging kabiyak ng iyong puso, sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Bride, opo, Daisy said. Hanggang sa sinabi na ng pari ang katagang, you may now kiss the bride. Natapos ang masayang kasalan ni Marshall at Daisy. At habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa ay mas lalong tumatatag at tumitibay ang pagsasama nila. At laging binibigyan ng oras ang kanilang mga anak. Lalo na kapag araw ng linggo ay inilaan nila ito sa kanilang pamilya. Wakas. Thank may you as much, Jeff.